Tahimik ang buhay ng matandang mag-asawang sina Lola Cora at Lolo Lando. Kahit hindi sila biniyayaan ng anak ay naging matibay pa rin ang kanilang pagsasama. Pero ang buhay nila ay sagad sa hirap. Dahil sa kakapusan sa pinansyal ay kahit na makabili ng bagong damit ay hindi nila magawa. Nagtiis din sila sa pagkain na mula sa pagtatanim ng mga gulay at palay sa kanilang lupain. Sapat lang ang kanilang ani para sa kanilang pantustos. Pero nabago ang buhay nila nang biglang dumating si Ana. Ang batang 8 taong gulang at may kasama itong 2 kakaibang aso na kung tawagin ay sigbin. Pinaniniwalaan na ang mga sigbin ay nagdadala ng swerte sa mga nilalang na nag-aalaga sa kanila. Mula nang dumating sa buhay ng 2 matanda ang bata at ang mga alaga nitong sigbin, unti-unti na nilang naramdaman ang swerte. Dahil doon, niyakap nila ang bago nilang buhay. Kahit pa nalaman nilang hindi ordinaryong bata si Ana. Nalaman nila itong isang aswang na kung tawagin ay berbalang. Pero ang bawat kaganapan ay naging pagsubok sa kanilang buhay. Ang bawat swerte ay may kakibat na mga pagsubok na kailangan nilang lagpasan. Isa na dito ang kailangan nilang itago ang pagkatao ng bata sa kanilang kababaryo. Pero hindi yun ganoon kadali. Lalo na kung si Ana ay uri ng aswang na kumakain ng enerhiya ng taong may sakit para ito ay tuluyang mamatay. At bangkay ng biktima ay ang kanyang masarap na hapunan. Paano kaya mapapangalagaan ng mag-asawa ang batang kanilang ampon? Maitago kaya nila sa mga tao ang lihim nitong katauhan? Tunghayan ang kwento ni na Lola Cora at Lolo Lando at kung paano nila pinalaki ang aswang nilang ampon. Heto. Dinala namin kayo ng pagkain, ha? Marami-rami ito. Dahil malaki ang kinita namin sa pagtitinda ng gulay. Nakabili kami ng 1 baboy at yan ang kinatay namin para may makain kayo. Sige na, kainin nyo na. Wow! Sariwang-sariwa po ang karne. Bagong katay pa talaga. Ang sarap naman po niyan. Naglalaway na po ako sa sarap ng pagkain. Ang bango-bango pa. Sige apo, kumain lang kayo na kumain. Pasasalamat namin yan dahil sa swerteng ibinigay nyo sa amin. Mula nang dumating kayo sa buhay namin tuloy-tuloy na ang swerteng dumating. Talaga po? Mukha nga pong kami ang sinwerte dahil inampon niyo po kami. Kung hindi po dahil sa inyo, baka nalunod na po kami sa ilog. O kaya naman po namatay na kami sa gutom at lamig. Tapos pinayagan niyo rin pong tumira dito ang 2 kong aso. Salamat po talaga Lolo Lando at Lola Cora. Ibig lang sabihin yan, pare-pareho tayong sinwerte. Kaya, sige na, kumain lang kayo ng kumain. O paano, maiwan na muna namin kayo dahil meron pa kaming gagawin sa itaas. Pasensya na pala kayo at dito namin kayo inilagay sa basement, ha? Sa ilalim ng bahay. Naku, wala pong problema Lola. Ang mahalaga po sa amin ay may matutuluyan at may kakainin. Marami pong salamat ulit sa pagkain na dala ninyo. Walang anuman. Sige na, kumain lang kayo dyan. Teka, bakit pala hindi kumakain ng 2 mong aso? Ayaw ba nila ng sariwang karne? Opo, hindi po sila kumakain ng ganito. Ganun ba? Ano ang gusto nila? Wala po, hindi sila kumakain ng ganito eh. Ayos lang po sila Lolo, huwag niyo po silang isipin. Minsan lang po sila kumakain kapag po bilog ang buwan. Ganon. Sige, sa kabilugan ng buwan, dadamihan namin ang sariwang karne para makakain sila. Tsak na gutom na sila nun. Sige na, maiwan na namin kayo. Tayo na Lando, marami pa tayong gagawin. Iwanan na natin sila dito. Sige, tayo na. Paglabas ng basement na mag-asawang matanda, kagad nilang ikinandado ang pintuang bakal para hindi makalabas ang bata at ang 2 nitong aso. Mahigit 1 buwan na nilang patagong inaalagaan ng mga ito, kaya nalaman nilang aswang ang kanilang kinupkop. Hindi nila hinayaan na makalabas sila ng basement dahil baka mambiktima ang mga ito ng tao.
Kahit nalaman nilang aswang ang bata ay hindi nila magawang itakwil dahil sa swerteng ibinibigay ng mga ito. Tayo na sa taniman ng gulay, Cora. Kailangan na nating mag-ani para may maitinda tayo uli. Abay, naubos sa mga gulay na paninda natin kahapon eh. Nakakatuwa at natutunan na rin ng mga tao na sa atin bumili ng gulay. Oo nga, hindi kagaya ng dati. Hirap na hirap tayong alokin sila. Tapos kapag merong bumibili sa atin binabarat naman. Panay ang tawad at nagkakandaluray-luray na ang gulay natin sa kakapili nila. Mas madalas pa tayong nabubulukan kaysa kumita eh. Pero ngayon, hindi na tayo nahihirapan. Kusa nang lumalapit ang mga tao. Ang dami na nating suki eh. Talagang swerte ang batang yun ano. Kaya nga, dapat palagi natin silang pakainin. Busugin natin. Baka kasi kapag nagutom sila o kaya ay magkasakit maapektuhan din ang buhay natin. Ayaw ko nang bumalik sa dating buhay. Na kahit tinapay hindi tayo makabili. Ngayon nabibili na natin ang gusto natin. Hindi na rin puro sardinas at noodles ang inuulam natin. Abay minsan 30 putahe pa ang nasa mesa. Tama ka. Kaya tara na. Mag-ani na tayo ng gulay at nang maitinda na natin sa labas ng bahay. Oo nga, halika na. Dali mo na itong tiklis. Ganado sa pag-ani ng gulay ang mag-asawa, lalo na't nakita nilang malulusog ang kanilang mga tanim. Iniisip nilang pati ang kanilang pananim ay naambunan din ng swerte. Dati ay palaging kinakain ng peste ang mga gulay at ang iba naman ay hindi lumalaki. Agad naninilaw ang mga dahon kahit sagana sa dilig at abono. Pero mula nang dumating ang bata, biglang nagbago ang kanilang buhay. Ang lahat ay naging madali para sa kanila. Matapos nilang mag-ani ng mga gulay, kagad nila itong inilalagay sa ibabaw ng mesa. Sa pwesto nila sa gilid ng kalsada. Sa tapat lang ng kanilang bahay. Bago man ang hali, ay may paisa-isa nang namimili sa kanila. Isinasarado nila ang kanilang tindahan kapag tanghali at muling binubuksan tuwing 3:00 ng hapon. 6:00 naman ang pagsasarado nila kapag gabi. Araw-araw ay ganoon ang gawain ng mag-asawa. Naging libangan na rin nila ang pagtitinda ng gulay. At dahil din doon, ay lalo silang napalapit sa kanilang mga kapitbahay. Kahit may kalayuan ng distansya ng mga bahay sa kanilang lugar dahil isa itong baryo, pinupuntahan pa rin sila ng mga tao para bumili ng mga gulay. Kaysa pumunta sa palengke na mas malayo at mahal ang service na sasakyan. Ipinagpasalamat din ng mag-asawa na malayo sila sa palengke dahil naging dahilan nito para mas tangkilikin ng mga kababaryo ang kanilang paninda. Kinagabihan, nag-uusap sila habang kumakain ng hapunan. Lando, sa tingin mo ba pwede na natin pakawalan si Ana? Pakawalan? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, wag na natin siyang patulugin sa basement. Bigyan na natin siya ng sariling kwarto dito sa itaas. May bakante namang kwarto. Aayusin ko na lang. Aalisin ko mga tambak na gamit doon. Pero aswang ang batang yung Cora. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin kapag nandito siya. Delikado. Mukha naman kasi siyang mabait, matalino at marunong umintindi. Baka susunod naman siya sa atin. Kung nagiging malambot na ang puso mo sa bata, Cora. Hindi kasi tayo biniyayaan ng anak. Ang batang yon, gusto ko siyang maging parte ng ating pamilya. Isa pa, hindi naman siya aso para ikulong din sa basement. Obserbahan pa natin. Subukin natin siya. Paanong subukin? Mula bukas, pagkatapos natin siyang dalhan ng pagkain, huwag natin lagyan ng kandadong pinto. Kapag hindi siya tumakas, ibig sabihin, hindi nga siya magiging sakit ng ulo. Kausapin natin siya at ipaunawa ang gusto mo. Dapat meron kang batas na ibibigay para maging malinaw sa kanya ang bawal. Kakausapin ko siya na mabuti. Alam kong maiintindihan niya yon kasi matalino siyang bata. Ilang araw nang nagdadala ng sariwang karne ang mag-asawa kay Ana. Sa tuwing umaalis sila ay iniiwan nilang hindi na nakakandado ang bakal na pinto. Hindi naman nila napapansin na lumalabas ang bata o kahit ang alaga nitong hayop. Hanggang sa isang beses
kinausap sila ni Ana nang dala nila ito ng pagkain. Lola? Lolo? Bakit po pala hindi na ninyo kinakandado ang pinto? Siguro po nakakalimutan nyo. Ay, napansin mo na pala, Apo. Ang totoo niyan, naiwala ko ang susi at saka yung kandado. Pero hindi na namin nilagyan kasi alam naming hindi naman kayo tatakas, hindi ba? Opo, tsaka wala naman po kaming pupuntahang iba. Sabi ko na nga ba't mabait ka talagang bata? Matalino pa ang batang ito. Kaya nagtitiwala naman kami na hindi kayo aalis sa basement. Kapag kasi umalis kayo, kayo rin ang mahihirapan na mamuhay sa labas. Hindi kayo kilala ng mga tao. At kapag nalaman nilang mga kakaiba kayong nilalang baka patayin pa nila kayo. Ayaw namin mangyari yon. Kaya wag na wag kayong lalabas dito sa basement, ha? Opo, Lola. Alam ko po na delikado sa labas. Minsan na rin po kaming pinagtangkaan na patayin ng mga taong masasama. Nakakatakot po talaga sa labas. Ayoko pong maulit yun. Tama, Ana. Dumito lang kayo sa basement para hindi maulit ang pangyayaring yon. Hindi na namin lalagyan ng kandado ang pinto dahil malilimutin na kami ng lolo mo. Baka mamaya hindi rin namin mabuksan. Ay, sige na, kumain ka na, Ana. Aakyat na kami dahil magtitinda pa kami ng gulay. Sige po, salamat po ulit sa masarap na pagkain, Lolo at Lola. Ninitian ng mag-asawa ang bata pagkatapos ay iniwan na nila itong sarap na sarap sa pagkain ng sariwang karne. Sa bawat araw na lumilipas, napansin nila na talagang mabuting aswang ang bata. Ni minsan ay hindi ito naging sakit ng ulo sa kanila. Pero isang gabi, maimbing na silang natutulog nang biglang magising. Malalim na ang gabi nang marinig nila ang kakaibang ingay sa basement. May ilang boses silang narinig na parabang umiiyak ito at nahihirapan sa kung anong sakit. Nag-alala ang mag-asawa kay Ana kaya dali-dali silang nagpunta sa basement. Palaging nakabukas ang mga ilaw sa daanan kaya maliwanag ang lugar. Nang buksan nila ang basement, nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang dalawang tao. Nagsusumiksik ang mga ito sa gilid habang namamaluktot. Nakahawak sila sa tiyan at parabang pinahihirapan ng matinding karamdaman. Ana! Ana! Anong nangyayari dito? Anong ingay ang naririnig namin? Sino ang umiiyak? Sinong dalawang yan? At nasaan ang mga alaga mong aso? Lolo? Lola? Sabihin mo! Paano silang nakapasok sa basement? Hindi naman nasira ang mga pintuan at bintana ng bahay, kaya wala silang daraanan. Pero wala naman sila sa itaas. Huwag po kayong matakot. Hindi po sila nananakit. Sila po ang mama at papa ko. Anong sinabi mo? Mga magulang mo sila? Opo, ang dalawang aso po na kasama ko ay mga magulang ko po. Tuwing kabilugan po ng buwan, bumabalik sila sa pagiging tao mula sa pagiging sigbin. Sandali nga, paano nangyari yon? Paano ang magulang mong dalawang aso? Lolo, ang aming pong lahi ay mga aswang na berbalang. Pero kada isang siglo ay may isinisilang pong mga sigbin. Kami po ng asawa kong si Susan ay mga sigbin. Nagaanyong hayop kami kapag hindi bilog ang buwan. At kapag kabilugan lang kami bumabalik sa pagiging tao. Paanong nangyari yon? Bakit itong si Ana hindi ninyo katulad? Dahil po purong berbalang ang dugong nananalaytay sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa pagtanggap niyo sa amin dito sa inyong bahay. Ipinapangako ko po sa inyo na hindi kayo mapapahamak. At bawat pagtulong po ninyo sa amin ay papalitan namin ito ng swerte. Kami po mga sigbin ay alaga ng berbalang na naghahatid ng swerte sa mga kumukupkup sa amin. Sigbin pala ang tawag sa mukhang aso ninyong itsura. Kaya pala kakaibang anyo ninyo kapag hayop kayo. Bakit pala kayo umiiyak? Hindi kaya nagugutom sila? Hindi kayo kumakain kapag nasaan yung hayop kayo Palagay ko gutom na gutom kayo. Opo, gutom nga po kami. At tinitis namin ang gutom pero Pero ano? gusto ko po sanang ipakiusap sa inyo na alisin na niyo dito ang anak namin. Bakit naman? Dahil kapag ganitong gutom na gutom kami, baka hindi namin mapigilang lapain siya.
Kaya nakikiusap ako. Ilayo po ninyo sa amin ang anak namin. Ha? Kaya pala kayo lumalayo sa kanya dahil doon. Lando, kumuha ka ng karne doon sa imbakan. Pero hindi sariwa ang mga karning nandoon eh. Ayos lang po yun. Kami naman po ay hindi kumakain ng sariwang karne. Hindi tulad ni Ana. Ganun ba? Di sige, kukuha na ako. Madali ka, Lando. Kailangan nilang makakain na para maibsan ang kanilang gutom. Ito na nga, at ako'y aakyat na sa itaas. Hintayin niyo ako dyan ha. Lola, bakit po hindi kayo natatakot sa amin kahit po aswang kami? Hindi niyo rin po kami pinapatay. Ano naman namin gagawin yon sa isang batang kagaya mo? Napakabait at masunurin. Isa pa, hindi rin naman ninyo kami sinasaktan. At saka, naghahatid kayo ng swerte sa amin. Buong buhay namin ay puro kahirapan at pag-aalipusta ng mga tao ang nararanasan namin. Dahil sa itsura namin na hindi kaaya-aya sa kanila. Iniiwasan kami at minsan pa nga pinagkakamalang aswang. Pero nang dumating kayo, nabago ang buhay namin. Dahil po yun sa swerteng dala ng sigbin. Pero ang swerte na yon ay umiepekto lang sa mga nilalang na may mabuting puso. Kagaya ni Lola Cora at Lolo Lando. Paano pala kayo napadpad sa lugar na ito? Sinunog po ang lugar namin. Dahil nalaman ng mga tao na ang naninira sa maliit naming baryo ay mga aswang. Ang karamihan sa amin ay namatay sa sunog. Pero may ibang nakatakas at isa na po kami sa pinalad. Ganun ba? Eto na mga karne. Sige na, kumain na kayo mag-asawa para maibsan ang inyong gutom. Maraming salamat po sa inyo. Tatanawin po naming malaking utang na loob ang kabutihan ninyo sa amin. Saka mo na isipin yan. Ang unahin nyo muna kumain. Pinagsaluhan ng mag-asawang aswang ang karne na ibinigay ni Lolo Lando. Pinanood pa ng dalawang matanda ang magahanang pagkain nila. Nang matapos na silang kumain, ay nilinis pa ni Lolo Lando ang basement. Pagkatapos, isinama na nila si Ana sa itaas ng bahay. Nang gabing yon, pinagtulungan ng mag-asawa ang pag-aalis ng mga tambak na gamit sa isang kwarto. Nang malinis na yon, ay ipinagamit nila yon sa bata. Tuwang-tuwa si Ana dahil sa kabutihan ng dalawang matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatulog ang bata sa malambot na higaan at sa sarili nitong kwarto. Mula noon ay itinuring nilang apo si Ana. Unti-unti na rin nilang inilabas ito para masanay ang mga tao na may kasama silang bata. Sa tuwing may nagtatanong sa kanila kung sino si Ana, ay sinasabi nilang anak ng kanilang yumaong pamangkin. At sila na ang kumupkop dahil ulila na ito. Nakumbinsi naman nila ang mga kababaryo at natuwa pa sa bata. Dahil sa maganda nitong itsura na aakalain mong anak ng mayamang pamilya. Mahaba ang maitim at makintab na buhok ni Ana. At maputla rin ang kutis kaya napagkakamala na anak mayaman. Dahil din sa magandang ugali ng bata, kaya marami rin ang natuwa sa kanya. Mas dumami ang kanilang suki mula nang tumambay si Ana sa kanilang tindahan. Isang gabi, nagising si Lola Cora dahil pumunta siya ng banyo. Pagkalabas niya sa silid para pumunta sa kusina, ay nakita niyang nakaawang ang pinto ng silid ni Ana. Nilapitan niya ito para isara pero nahagip ng kanyang paningin ng bata na nakatayo sa gilid ng kama at nakaharap sa bintana. Pumasok sa silid si Lola Cora para kausapin ang bata pero hindi ito umiimik. Hanggang pagkalapit niya ay hindi pa rin siya kinikibo ni Ana. Nalaman niyang tulog ito habang nakatayo. Marahan niyang iginiya ang bata palapit sa higaan at saka inalalayang mahiga. Kinumutan pa niya ito para maging maayos ang tulog. Kinaumagahan ay kaagad niyang ikinuwento sa asawa ang kanyang nalaman. Ibig mong sabihin, sa sobrang himbing niyang matulog, tumayo siya nang hindi niya alam? Palagay ko'y ganun nga. Pero nagtataka ko kung bakit nakabukas ang pinto ng kanyang silid kagabi. Hindi kaya naglakad siya ng tulog, tapos lumabas at bumalik lang din? Mamaya pagising niya itatanungin natin. Mahirap lang tayong magtanungan. Pareho naman tayong walang alam. Di, mas lalong walang alam si Ana kasi tulog siya nang mangyari yun. Dapat ang tanungin natin ay ang mga magulang niya.
sa kabilugan pa ng buwan magiging tao mga yon. Ay, oo nga pala. Yan. Andiyan na pala si Ana. Gising na pala siya. Ana, apo, halika. Maupo ka na dito at nang makakain ka na ng almusal. Sandali at kukunin ko yung sariwang karne na iginayak ko. Maaga po kayong nagising, Lolo, Lola? Ganun talaga kapag tumatanda na, apo. Paunti na ng paunti ang tulog. Kumusta pala ang tulog mo doon sa kwarto? Masarap po, Lolo. Mas nahimbing po ang tulog ko. Masarap po palang matulog sa malambot na higaan. Mabuti naman at mahimbing ang tulog mo. Paano ba ang mahimbing mong tulog? Po? Ang ibig ko sabihin, kapag mahimbing ang tulog mo, naglalakad ka ba? Hindi ko po alam, Lolo. Sabi ko na nga ba't hindi mo alam hindi mo talaga malalaman nga dahil tulog ka. Heto po, kumain ka na. Tingnan mo ang karne, napakagandang tingnan. Hiniwa ko na pala ito ng sakto para magamitan mo ng kutsara at tinidor. Masanay ka nang gumamit ng kubyertos sa pagkain ha. Hindi kasi magandang tingnan kapag kinakamay mo ang sariwang karne. Ano pong amoy yun, Lola? Ang alin? Anong amoy ba'y naaamoy mo? Wala naman akong ibang naaamoy ha. Hindi ko po gusto ang amoy na yun eh. Parang bawang po. Masama po sa amin ang bawang. Oo. Yung mga pinagbalatan ko ng bawang, hindi ko naitapon kagad. Ay naku, pasensya na. Sandali aalisin ko. Totoo pala ang sinasabi ng iba na masama ang bawang sa aswang? Pati ba asin? Opo, Lolo. Marami pong bawal sa amin dahil nakamamatay po. Pasensya na po kayo. Ay nako, wala yun. Mula ngayon ay hindi na kami gagamit ng asin at bawang dito sa kusina. Ano nga po ulit yung sinasabi niyo kanina tungkol sa pagtulog ko? Kasi nakita ka kagabi ng lola mo na mahimbing ang tulog. Pero nakatayo ka sa harap ng bintana Kaya naisip ko baka naglalakad ka ng tulog. Abay, delikado yon. Dapat lagyan ko ng mga mas mataas na kandado mga pinto para hindi ka lumabas. Baka madisgrasya ka sa labas Hindi ko po alam na ginagawa ko yun. Masarap po ang tulog ko kagabi. Sige, kumain ka na muna. Huwag ka na magsalita lalo kapag puno ang bibig mo. Tapos ka na bang kumain, Lando? Abay, maggaya ka na. Oo nga pala. Sige, at ako'y maliligo na. Aalis po kayo, Lola? Saan po kayo pupunta? Bibili kami ng baboy sa hulo. Naubos na ang baboy na pagkain ninyo Pwede po ba akong sumama? Ha? Isasama ka? Hindi ba delikado? Matindi ang sikat ng araw sa labas. Magsusuot na lang po ako ng makapal na damit po. Tapos may mahabang manggas. Sige. Sandalit maghahanap ako ng maliit kong jacket para may maisuot ka. Ayaw pang isama ni Lolo Lando ang bata dahil natatakot siya na baka may gawin itong hindi maganda sa labas. O kaya naman ay maging pansinin ito ng mga tao. At malaman na kakaiba siyang nilalang. Pero dahil mahusay maglambing ang bata, napapayag din siyang isama ito. Sumakay na sila sa sasakyan at pinuntahan nila ang suki na nagtitinda ng mga baboy sa lugar na malapit sa gubat. Medyo malaki ang kangga na hinihila ng kanilang kalabaw. May dingding din ito na mataas kaya hindi makakatalo ng baboy na isasakay. 2 malalaking baboy ang kanilang nabili. Hindi na rin nagtagalang mag-asawa dahil naiilang sila sa tuwing pinagtitinginan ng mga tao si Ana. Bukod sa itsura nitong magandang bata na may maputing kutis, ay balot na balot ang katawan nito ng jacket at pajama. Sinuutan pa ito ni Lola Cora ng sombrero para hindi masinaga ng araw. Hindi rin nakaligtas sa paningin ng matandang babae ang malikot na mga tingin ni Ana sa paligid. Panay ang kilatis niya sa bahay sa paligid na parang kinakabisado niya ang mga ito. Kahit pinagtitinginan ng mga tao ang bata, hindi niya nakita ang pagkailang kay Ana. Mas tinititigan pa niya ang mga ito na parang kinikilala. Kinagabihan, napansin nila ang pananamlay ng bata habang naghahapunan sila. O Ana, bakit ba tamlay ka?
Napagod siguro siya sa biyahe. May kalayuan din kasi ang pinuntahan natin. Sobrang tindi pang sikat ng araw kanina. Ay, oo nga pala. Baka magkasakit ka niyan, Apo. Hindi pa naman kami marunong gumamot ng aswang na may sakit. Ang sabi, maraming bawal na halamang gamot sa kagaya ninyo. Ayos lang po ako, Lola, Lolo. Napagod lang po ako kanina. Magpapahinga na lang po muna ako sa kwarto. Hindi mo naubos ang pagkain mo. Nagsasawa ka na ba sa manok? Hayaan mo't may baboy na naman tayong kakatayin sa susunod. Masarap po ang manok, Lola. Lahat po ng sariwang karne ay masarap. Medyo masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Ay sige, magpahinga ka na sa kwarto mo para makabawi ka ng lakas. Ikaw naman kasi, Kore. Sinabi ko sa iyo huwag mo nang isama ang bata. Siya naman ang may gusto eh. Diba? Dapat alam niya kung makakasama sa kanya ang paglabas-labas. Bakit pag nagbabantay siya sa tindahan natin sa labas hindi naman siya nananamlay? Iba naman yon. May bubungang pwesto natin. Saka nasa ilalim ng puno ng mangga na may mayabong na dahon. Iniisip ko lang, paano kapag nagkasakit siya? Hindi siya pwedeng dalhin sa ospital o kaya sa albularyo. Malalaman na aswang siya eh. Paano ba gamutin ang aswang na may sakit? Kahit yung simpleng lagnat. Abay, wag mo nga akong tinatanong. Ngayon pa lang tayo nakapag-alaga ng aswang eh. Kausapin kaya natin ang mga sigbin sa basement. Magsasalita ba ang mga asong yon? Hindi, pero baka makaintindi naman sila. Makakatulong din ang mga yon. Saka na natin kausapin kapag natuloy na ang sakit ni Ana. Baka napagod lang yun sa biyahe. Sige. Basta ngayong gabi, bantayan mo na lang siya. Punta-puntahan mo sa kwarto niya. Tingnan mo kung mainit at baka lagnatin. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Ikaw tong panayang bangon sa gabi dahil mayat-maya kang ihi ng ihi Nakahanap ka na naman ng dahilan. Tingnan ko rin siya kapag ako'y nagising. Ay mo talaga nang nalalamang ang kasagawain dito sa bayan, no? Nako, wag na. Kaya ko naman bantayan ng magdamag si Ana kahit ako lang mag-isa eh. Sige na, matulog ka na lang ng mahimbing at baka maudlot pa yung maganda mong panaginip. Matanda ka na nga. Ano naman ang koneksyon nun? Bakit ikaw ba bata pa? Mas masungit ka na ngayon kaysa noong kabataan mo Palibasa marami ka nang iniindang rayuma sa katawan. Ba't tingnan mo matandang ito? Makakantsaw akala mo'y walang rayuma. Ikaw nga itong hirap na hirap ng sumampas sa kalabaw Ikaw talaga. Hindi gaanong nakatulog si Lola Cora ng gabing yon. Palagi niyang tinitingnan si Ana kung nilalagnat ito. Mahimbing lang na natutulog ang bata at hindi naman tumataas ang temperatura ng katawan. Matapos ang bisitahin si Ana bandang hating gabi, naisip niyang maayos naman ito kaya pwede na siyang matulog. Palabas na siya ng silid nang mapansin niyang gumalaw ang bata. Biglang itinaas nito ang kamay na parabang may inaabot. Maya-maya ay bigla rin bumagsak. Sinundan niyo ng mahinang pag-ingit ng bata at maya-maya ay nanigas ang katawan nito. Dali-daling tinakbo ni Lola Cora ang bata para alamin kung ano ang nangyayari. Biglang dumilat si Ana at tumirik ang mga mata. Pagkatapos ay ngumanga ng malaki na halos mawarak na ang bibig. Sa takot niya ay nagmamadali siyang pumunta sa kanilang silid para gisingin ang asawa. Lando, gumising ka! Madali ka! Bakit ba? Ano ba nangyayari? May sunog ba? May magnanakaw? Si Ana, tingnan mo sa kwarto niya, bilis! Bakit? Ano bang nangyari sa bata? Hindi ko nga alam. Basta may kakaibang nangyayari sa kanya. Dalian mo! Oo, ito na. Huwag kang manulak, aray ko. Baka ako'y madapa. Dali-dali nilang pinuntahan ang bata sa silid nito. Pero naabutan nilang mahimbing na uli itong natutulog. Nilapitan pa ni Lola Cora si Ana para tingnan na mabuti ang bata. Nagtataka pa siya dahil parang wala namang nangyari dito kahit kitang-kita niya ang kakaibang ginawa nito bago tawagin ang asawa. Ano bang problema? Ayos na ba si Ana? Tignan mo. Kahit salatin mo ang leg at noon yan hindi naman nilalagnat. Bakit ka ba nagkukumahog kanina?
Sarap-sarap ng tulog eh. Istorbo. Ikaw talaga oh. Ayaw mo talagang palamang sa puyat eh ano? He, tumigil ka nga. Doon na tayo sa labas mag-usap at baka magising pa siya. Halika na dito. Lumabas na tayo at napakaingay mo, matanda ka. Aba, tignan mo. Paano ko natuloy ibabalik ang masarap na tulog na yon? Alam mo naman kapag matanda na eh, tulog manok na. Sigurado ako sa nakita ko kanina, Lando. Eh ano nga ba nakita mo? Nanigas ang katawan niya. Tumirik ang mga mata niya. Tapos ngumanga ng malaki. Sus ka, natakot talaga ako. Akala ko'y hahablutin niya ako at saka lalapain. Lalapain? Ano ba naman pinag-iisip mo? Ang tagal na ng batang yan dito sa atin eh, ngayon mo pa talaga naisip na lalapain ka niya. Kung lalapain tayo ni Ana, abay dapat noon pa. Masama nang tinatakbo ng utak mo, Cora ha. Mabuti pa'y matulog ka na nga doon sa kwarto. Puyat lang yan. Aswang pa rin siya, Lando. Ayaw ko siyang pag-isipan na masama pero hindi pa rin naman natin siya katulad. Aswang pa rin siya. Baka mamaya kapag mahimbing ang tulog niya, saka siya manlapa. Hindi niya alam ang ginagawa niya pagtulog. O siya sige, ganito na lang. Para makasiguro ka't hindi ka mag-isip ng ganyan. Bukas, lalagyan ko ng kandado sa labas ng pinto ang kwarto niya. Para kung sakaling mangyari nga ang sinasabi mo, na hindi siya makakalabas ng silid. Magwawala lang siya at magpupumilit na makalabas. Oo, tama. Mainam na rin yung lagi tayong handa. Kesa naman sa huli na bago natin maisip ang lahat. Eh kung sa bagay kasi, tama ka naman. Bata pa si Ana. Baka hindi pa siya tuluyang nagsasaaswang. Ang alam ko kasi, nagpapalit ng anyong aswang. Nagiging halimaw ang itsura niya. Pero si Ana, hindi pa yun nangyayari sa kanya. Kain lang siya ng kain ng sariwang karne. Eh, huwag na kaya natin siyang masyadong pakainin ng karne. Eh bakit naman? Magugutom naman siya. Babawasan lang natin ang dami ng pagkain niya. Baka kasi kapag sobrang kinakain ng bata, eh lalo siyang magsaaswang. Baka mapaaga ang pagpapalit niya ng anyo. Eh baka kamo kabaliktaran ang mangyari. Kapag ginutom mo siya, saka siya maging halimaw at doon tayo lapain. Baka hindi siya makakilala kapag sobrang gutom. Ay nako, bakit kaya? Kinakabahan na ako ngayon, Lando eh. Kung ano-ano kasing iniisip mo. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Eh mag-iimbak na ako ng asin. Tapos itatago ko na lang ng maigi para hindi makita ni Ana. Kailangan pa rin nating may panlaban sa aswang kahit na papaano. Ay sige, mabuti pa nga. Pero ngayon, matulog na tayo. Bumalik na ang antok ko. Sige na. Pabalik na sila sa silid na makarinig ng malalakas na alulong ng mga aso sa labas ng kanilang bahay. Nagtayuan na ang mga balahibo sa katawan ni Lola Cora at napahawak siya sa braso ng asawa. Yun lang ang pagkakataon na makarinig sila ng mga alulong ng aso. Pumasok na sila sa kanilang kwarto at nagtalokbong pa ng kumot na matandang babae pagkaiga sa katre. Habang si Lolo Lando naman ay nakikiramdam sa paligid habang nakahiga. Hindi gaanong nakatulog si Lola Cora dahil sa nangyari. Kinabukasan, panay ang tingin niya sa orasan na nakasabit sa dingding habang nag-aalmusal silang mag-asawa. Bakit ka panay tingin sa orasan? May hinihintay ka ba? Hindi pa kasi gumigising si Ana. Ngayon lang siya tinanghali ng gising. Bakit kaya? Eh baka masama pa ang pakiramdam niya. Abayaan mo na lang na magpahinga. Dumito ka na lang sa bahay ngayong araw. Ako nang mag-aani ng gulay at ako rin munang magbabantay sa tindahan. Sige. Maya-maya ay lumabas na ng silid si Ana. Nangihina pa rin ito at mas pumutla ang kulay. Tahimik na naupo ang bata sa upuan sa katapat na pwesto ni Lola Cora. Siniyasat nila ng tingin si Ana. Nag-alala sila at nanibago sa kilos ng bata. Dahil palagi itong masigla lalo kapag bagong gising. Ana, apo, ayos ka lang ba? Hindi ko po alam, Lolo. Paano hindi mo alam? Ano ba ang nararamdaman mo? Mahimbing naman ang tulog mo kagabi. Kulang ka pa ba sa tulog? Para po akong nanlalata. Para po akong napagod. Natulog ka lang buong gabi. Paano ka napagod?
Ano ka ba namang, Cora? Sa pagsama niya sa atin sa pagbili ng baboy. Sa susunod, huwag ka nang sumama, Ana. Dumito ka na lang sa bahay. Mukhang nakasama talaga sa'yo yung paglabas kapag may araw pa eh. Opo, masakit nga po ang likod ko. Masakit? Bakit? Na paano ba? Hoy, Lando! Abay, tingnan mo nga yung likod ng bata, masakit daw. Bakit ako? Ikaw kaya tumingin? Ikaw na. Kumakain pa ako oh. Ikaw naman tapos na. Nakakapi ka na lang. Sige na nga. Tumayo ang matandang lalaki at nilapitan ang bata. Tiningnan nito ang likod ni Ana at gulat na gulat siya dahil sa dami ng mga butlig na tumutubo sa balat ni Ana. Tiningnan din niya ang braso nito at nakitang may mga butlig din doon. Pati ang binti ay meron din. Nagtaka ang mag-asawa kung saan nakuha ng bata ang kanyang mga butlig. Ilang oras nang isip si Lola Cora sa kalagayan ni Ana hanggang sa isama niya ang bata sa basement. Pinuntahan nila ang mga sigbin na naroon. Nakakaintindi ba sila kahit ganyan ang anyo nila, Apo? Hindi pa kasi kabilugan ng buwan kaya hindi pa sila nagsasatao Opo, Lola. Nakakaintindi po sila. Hindi lang po sila makakapagsalita. Sige. Kausapin natin. Ano kasi, gusto ko lang itanong kung ano ang gagawin dito sa anak ninyo. Kasi tinubuan ng mga butlig sa katawan. Ano ba ang pwedeng igamot sa kanya? Ay, mukhang kahit anong kausap ko sa mga magulang mo, Apo hindi pa rin kami magkakaintindihan. Oo nga po. Pero baka iniisip lang po nila ang isasagot, Lola. Nakatingin naman po sila ng seryoso sa atin Natigilan sila nang tumayo ang lalaking sigbin. Kinagat nito ang bag ni Ana na nasa gilid ng basement. Ibinigay nito ang bag sa matandang babae. Naintindihan naman ni Lola Cora ang gustong sabihin ng hayop. Binuksan niya ang bag at nakita doon ng ilang bote ng langis. Langis ito. Anong gagawin dito? Naaalala ko na po, Lola. Sabi ni Mama sa akin dati, kapag daw tinubuan ako ng mga butlig o singaw sa katawan, magpahid lang daw po ako ng langis. Nakakatulong daw yan sa mabilis na paggaling. Ay, ganun ba? Mabuti na rin pala at nagpunta tayo dito. Nakakaintindi nga sila. Sandali. Bakit parang ang gaganda ng balahibo nyo? Hindi naman kayo maalis dito sa basement Hindi rin kayo naaarawan. Parang kumikinang-kinang pa ang mga balahibo ninyo. Ay sige. Hindi naman kayo sasagot Aalis na kami. Salamat dito sa langis Inutusan ni Lola Cora ang bata na magpahid na kagad ng langis sa kanyang katawan. Sumunod naman si Ana kaya mabilis siya nagpunta sa kanyang silid. Kinagabihan, seryosong kinausap ni Lola Cora ang asawa. Alam mo, Lando, nahihiwagaan na ako sa mag-asawang sigbin. Bakit naman? Binisita ko sila sa basement kanina. Parang bigla silang lumusog. Tapos ang ganda ng balahibo nila. Di ba, hindi sila kumakain. Hindi rin sila lumalabas sa basement. Paano yun mangyayari? Mas mabuti nang wala tayong alam sa mga nangyayari sa kanila. Mas kaunti ang alam, mas ligtas sa kapahamakan. Kaya, wag mo nang alamin pa yung mga bagay-bagay. Nasa pamamahay natin sila, Lando. Paanong wag na nating alamin? Paano kung may ginagawa na silang iba at wala tayong kaalam-alam? Baka ikapahamak natin to. Paano pa sila makakagawa ng mali? Lagi na silang nakakulong sa basement. Hindi na nga sila nakakalabas doon Yun na nga, hindi sila nakakalabas doon. Baka naiinip na sila, baka pumupuslit. Ang gaganda na kasi ng katawan nila ngayon nakakapagtaka. Ay sige, para mawala na mga iniisip mong yan, bukas lalagyan na lang uli natin ng kandado ang basement. Siguradong hindi na sila makakalabas at wala na mangyayaring masama. Oo, ganun na lang ang gawin natin sa ngayon. Mas mabuti nang maingat kaysa magsisi sa huli. Napanatag na si Lola Cora nang lagyan ng kanyang asawa ng kandado ang basement pati na rin ang pinto ng silid ni Ana. Araw-araw ay masinigpitan niya ang pagbabantay sa bata.
Hindi niya inaalis ang kanyang paningin dito at hindi niya hinahayaang malayo ang bata sa kanyang tabi. Habang nasa tindahan sila ng gulay, dumating si Aling Mirna para bumili. Napansin nito ang pananamlay ni Ana. May sakit ba ang bata, Lola Cora? Mas pumutla ang kulay ng balat niya ngayon eh. Oo, may sakit nga siya. Tinubuan siya ng mga butlig sa balat. Ganun ho ba? Baka dahil yun sa panahon. Masyadong mainit ngayon. Wag niyo pong hayaang madalas sa labas ang bata. Ang anak kong si Lala may sakit din po eh. Malala ang ubo niya at sakit ng tiyan. Balak namin siyang dalhin sa doktor bukas. Naghahanap lang ho ng pera ang asawa ko. May sakit po ang anak ninyo? Mamamatay na po ba siya? Anong sinabi mo? Mirna, pasensya na. Isang bata lang si Ana. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Hindi niya yung sinasadya. Pasensya na po, Aling Mirna. Gusto ko lang pong malaman kung kumusta na siya. Kailangan pong magamot siya kagad eh. Gusto niyo po bang bigyan ko siya ng langis? Langis? Anong langis yan? Gamot po yun. Kung masakit po ang tiyan ng anak niyo, ipainom niyo lang po at gagaling po siya. Hindi, wag na lang. Ang alam ko sa langis ay panghaplos lang o kaya panghilot. Hindi naman yun iniinom. Sige po, ihaplos niyo na lang po sa tiyan niya. Inihahaplos ko lang din po ang langis sa mga butlig ko at natutuyo na ang butlig. Kukunin ko lang po. Pagpasensya mo na ang bata ha. Masyado lang siyang magiliw. Mukhang nag-aalala talaga sa anak mo ang apo ko. Wala namang masama sa langis. Totoong nagagamot ng langis sa mga butlig niya. San po ba galing ang langis na yun? Ginawa yun ng namayapa niyang ina. Mahina kasi ang katawan ni Ana saka ang balat niya mabilis mangate. Ganun pala. Ilang minuto lang ay bumalik na ang bata at dala ang langis. Iniabot niya ito kay Aling Mirna. Kinuha naman yun ng babae pagkatapos ay umalis na pagkatapos mamili ng mga gulay. Hoy, ikaw na bata ka. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Hindi naman nakakagamot ng sakit ng anak ni Mirna ang langis ha. Panghaplas lang yon sa mga kati-kati sa balat. Baka lang po kasi gumaling ang anak niya, Lola. Sa bagay tama ka. Isa ka talagang mabuting aswang bata. Ilang araw nang napapansin ni Lola Cora na palaging nakatingin si Ana sa bintana na parabang may tinatanaw sa malayo. Nagiging mas antukin na rin ang bata at madalang nang kumain. Nag-aalala na baka magkasakit ito. Pero nanaig ang takot niya dahil baka unti-unti nang magsasaaswang ang bata. Kabilugan ng buwan, napansin ni Lola Cora ang magandang buwan ng isaradong bintana sa sala. Pupunta siya sa basement dahil nag-anyong tao ang dalawang sigbi na naroon. Naisip niyang kausapin ang mga magulang ni Ana. Mas kilala niyo ang bata dahil kayo ang magulang niya. Isa pa, mga aswang kayo kaya alam niyo kung kailan at paano kayo magiging ganap na aswang si Ana. Sabihin niyo sa akin, ilang taon bago siya maging ganap na aswang? Nag-aalala po ba kayo? Baka kumain ng tao si Ana? Matanda na kami, Ruben. Sakaling magpalit ng anyo si Ana at tumakas, hindi na namin siya may pagtatanggol sa mga tao. Kapag nahuli siya, susunugin siya ng buhay. Mabait na bata si Ana. Hindi siya manlalapaan ng tao. Kapag ang mga iniingatan niya at pinoprotektahan ay hindi sasaktan ng iba. Kapag sumapit siya sa edad na 12, magsisimula na siyang magpalit ng anyo sa totoong itsura ng mga barbalang. Pero hindi siya manlalapa ng buhay. Mga bangkay lang ang kinakain namin. Mga bangkay? Pero kumakain siya ng sariwang karne ngayon. Sinanay namin siyang kumain ng sariwang karne dahil hindi pa niya kayang kumuha ng bangkay. Darating ang araw na mawawalan na rin siya ng gana sa kanyang pagkain at hahanapin niya ang gusto ng kanyang panlasa. Ibig sabihin, unti-unti nang magbabago ang panlasa niya. Hindi na kasi siya gaano kumakain ng sariwang karne. Sandali, matanong ko lang. Paano niyo natitiis ang gutom? Tuwing bilog ang buwan lamang kayo kumakain kapag nasaan yung tao. Kumakain po kami kahit nasaan yung sigbin, pero hindi ang normal na pagkain para sa amin.
Nabubusog kami ng enerhiya ng mga taong malapit ng mamatay. Hinihigop namin yon at kapag tuluyan na siyang namatay, kakainin naman namin ang kanyang bangkay. Ay, mas nakakatakot pala kayo kaysa sa inaasahan ko. Wala na akong itatanong. Iiwan ko na kayo. Ubusin niyo ang karning yan. Ilang araw naming inimbak ang pinatay naming baboy para maging masarap para sa inyo. Marami pong salamat sa lahat, Lola Cora. Pati na rin po sa pag-aalaga niyo sa aming anak. Ay, si Ana, napamahal na siya sa amin ni Lando. Apo na ang turing namin sa kanya. Kaya hanggat maaari ayaw naming makagawa siya ng mali. Huwag po kayo mag-alala. Palagi namin siyang pagsasabihan. Salamat. Pero paano naman niyo gagawin yon? Mas mahaba ang araw ng pagiging sigbin ninyo kaysa pagiging tao. Maiintindihan niya po kami dahil isang dugo at lahi ang aming pinanggalingan. Ay, sabagay, tama ka nga. Malalim na ang gabi at hindi pa rin makatulog si Lola Cora. Iniisip pa rin niya ang mga sinabi ng ama ni Ana. Biglang sumagi sa kanyang isipan ng anak ni Aling Mirna. Kinabukasan ay pinuntahan niya ito para kumustahin. Sumama si Ana dahil gusto rin niyang makita ang anak ni Aling Mirna. Sinabi ng babae na nakatulong ng malaki ang langis na ibinigay ni Ana. Nabawasan ng sakit ng bata pero napansin nila ang pananamlay nito. Nakita ni Lola Cora na maputla ang kutis ni Lala pati na rin ang kanyang labi. Pero napanatag na rin si Lola Cora dahil sa sinabi ni Aling Mirna na may gamot nang iniinom ang kanyang anak mula sa doktor. Napansin ni Lola Cora ang biglang pamumula ng mata ni Ana. Natakot siya na baka hindi ito makapagpigil sa pagiging aswang kaya nagpasya na ang matandang umuwi na. Bago pa may gawing hindi maganda ang kanyang apo. Pagdating sa kanilang bahay ay kinausap niya ang bata. Ana, sabihin mo, bakit biglang namula mga mata mo kanina nang makita mo si Lala? Lola, hindi ko po yun napansin. Pero baka po dahil yun sa nababanguhan po ako sa kanya. Anong sinabi mo? Nababanguhan ka? Dahil ba yan sa pagiging aswang mo? Hindi ko po alam. Apo, makinig ka. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang kakain ng tao. Naiintindihan mo ba? Hindi po ako kumakain ng buhay na tao, Lola. Ang anak po ni Aling Mirna mabango po. Sa tingin ko po malapit na siyang mamatay. Nung sinabi mo, hindi ka dapat nagsasabi ng ganyan. Masama ang hilingi na mamatay ang ibang tao. Pasensya na po, Lola. Dahil sa sinabi ni Ana, lalong hindi mapalagay si Lola Cora. Palagi niyang kinukumusta ang anak ni Aling Mirna pero isang araw, nabalitaan niyang binawian na ito ng buhay. Nang gabing yon, muling narinig ni Lola Cora ang nakakatakot na alulong ng mga aso. Kasunod noon, ang yabag na mga asong mabilis na tumatakbo mula sa labas ng bahay. Nagising din ang kanyang asawa dahil sa mga ingay na yon. Tumayo ang matandang lalaki at sumilip sa bintana. Nakita niya ang alaga nilang sigbin na tumatakbo palayo. Dahil sa pagtataka niya sa nakita, pinuntahan nila ang basement para alamin kung naroon pa ang mga sigbin. Pero nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang wala roon ang mga magulang ni Ana. Nakita rin nila ang butas sa dingding na kasya lang para sa hayop. Sabi na nga ba, hindi magtatagal ay gagawa sila ng gulo. Binutas nila ang dingding ng basement para makalabas. Sila palang umaalulong na naririnig natin ng ganitong oras. Ano na ang gagawin natin, Lando? Hihintayin natin sila na magbalik. Itatali ko na sila at hindi na sila pwedeng lumabas. Sila ang magpapahamak sa atin, Lando. Mas mabuti siguro na paalisin na lang natin sila. Hindi pwede. Kapag umalis sila, babalik na naman tayo sa dating buhay na mahirap. Mawawala ang swerteng bigay ng mga sigbin. Pero, Lola, Lolo, paalisin niyo na po ba kami? Bawal na po ba kami dito? Ana, halika dito, lumapit ka. Alam mo ba ang dahilan kung bakit tumakas sa mga magulang mo? Saan sila pupunta? Babantayan po nila ang anak ni Aling Mirna na namatay. Kukunin nila yon pagkatapos mailibing. Yun po kasi ang pagkain nila eh. Ibig mong sabihin, kapag umalulong sila, may mamamatay?
Opo. Para hindi na ito maulit lalagyan ko na ng kadena mga magulang mo pagbalik nila. Hindi na sila pwedeng lumabas. Delikado. Malalaman ng mga tao na aswang kayo. Ibig pong sabihin papatayin nila tayo? Oo, kaya kailangan natin silang itali. Opo, Lolo. Ilang araw nang hindi bumabalik ang mga magulang ni Ana, pero hindi nila nakitaan ng pag-aalala ang bata. Bumalik na rin ang sigla nito pati sa pagkain ng sariwang karne. Ana, Apo, hindi pa rin bumabalik ang mga magulang mo. Sa tingin mo ba babalik pa sila? Opo, Lola. Saan kaya sila nagpunta? Baka po hindi pa sila tapos kumain ng bangkay. Saan naman sila kukuha ng bangkay? Hindi ko po alam, pero dati po sinasamahan ko sila Nagpupunta po kami sa mga sementeryo tuwing gabi. Hinuhukay po nila ang mga bagong libing na bangkay gamit ang kanilang matutulis at mahahabang kuko. Ilang araw po talaga silang kumakain kasi nag-iimbak po sila sa tiyan para matagal po silang magutom. Ay, ganun pala? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Babalik din po sila Mama at Papa. Oo, kailangan talaga nilang bumalik na para maisarado na rin ang ginawa nilang butas sa dingding ng basement. Makalipas ang ilang araw, nalaman nila na bumalik na sa basement ang mga sigbin. Nang pumunta sila sa basement, may dala pang malaking buto ang mag-asawang hayop. Ginagawa nila itong libangan. Kinausap ng mag-asawang matanda ang mga sigbin para ipaliwanag na kailangan lagyan sila ng tali na kadena. Hindi naman nanlaban ang mag-asawang sigbin. Magmula noon ay palagi na nilang dinadala ng patay na mga hayop ang alaga nilang sigbin para hindi na tumakas sa mga ito. Nalaman nilang tuwing may buwan na sa langit, nagiging gutom na sila at naghahanap ng pagkain. Ilang araw na rin nilang napapansin na naging matamlay na naman si Ana. Lando, napansin mo ba? Matamlay na naman ang bata. Hindi kaya naggalit siya o nagdamdam dahil tinalian natin ang mga magulang niya? Hindi na rin sila naging palaimik. Naiintindihan naman nila ang dahilan natin, hindi ba? Nung kinausap natin siya ayos naman sa kanya. Oo nga, hindi naman mareklamo ang batang yon kahit dati pa. Siguro iniisip niya dahil nakikitira lang sila kaya hindi sila pwedeng magreklamo. Ano ang gagawin natin? Hindi natin pwedeng pakawalan ng mga sigbin at hayaan silang lumabas kapag gusto nila. Paano kung may makakita sa kanila na dito sila pumapasok? Hindi ko rin alam. Iniisip ko lang baka magtanim ng sama ng loob ang bata sa atin. Ay sige, ganito na lang. Gagawa ko ng maliit na kubo malapit sa gulayan. Doon ako mag-iimbak ng mga gulay na inani. Tapos, ililipat ko na lang doon ng mga sigbin. Hayaan natin silang malaya na makagalaw. Dapat maging maingat sila na huwag malaman ng iba na may alaga tayong aswang. Ay nako, parang mas kinakabahan ako, Lando. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Cora. Parang lahat na lang ng desisyon ko hindi ayos sa'yo. Kasi naman, bawas-bawasan mo na lang ang pagkakape mo para hindi ka rin palaging kinakabahan. Mupa na ng tao si Lolo Lando para makapagpatayo ng kubo malapit sa kanilang gulayan. Tinulungan na niya ito para mabilis matapos. Bumili siya ng mga matitibay na kahoy. Sa kagustuhan niyang matapos agad ang kubo, kahit umuulan ay ginagawa nila ito. Pero nang matapos naman ay nagkasakit ang matanda. Inapoy ito ng lagnat. Malayo ang bayan sa kanila kaya hindi madala ni Lola Cora ang asawa sa doktor. Ayaw din namang umalis ng matandang lalaki dahil ayaw niyang maiwan si Ana at ang dalawang sigbin sa kanilang bahay. Bukod doon, naubos din ang kakarampot nilang naitabing pera dahil sa paggawa ng matibay na kubo. Dahil sa pag-aalala ni Lola Cora sa asawa, nagpasya na siyang dalhin ito sa doktor. Pinunta niya si Aling Mirna para makairam ng pera pero wala itong naibigay. Nakiusap na rin siya sa ibang kababaryo na matulungan siya kahit maihatid lang siya sa ospital. Pero walang tumutulong dahil mahal ang bayad sa service. Matyaga na lang niyang inalagaan ng asawa sa pagpapainom ng mga halamang gamot.
Wala rin pumapasok na pera sa kanila dahil hindi sila nakakapagtinda ng gulay. Bukod doon ay ilang araw nang umuulan. Hindi na nakakababa ang mga tao sa kanilang baryo para pumunta sa bayan dahil malaki ang tubig sa ilog na kailangan nilang tawirin. Lola, hindi pa rin po gumagaling si Lolo. Natatakot po akong mamatay siya. Ana, hindi mamamatay ang lola mo. Gagaling siya. Huwag ka mag-alala. Dati po natutuwa ako kapag may namamatay kasi tingin ko po ay pagkain sila. Pero si Lolo po ay hindi. Mahal ko po si Lolo. Bakit po hindi tayo tinutulungan ng mga tao? Tapos din sila sa pera kaya ganon. Huwag mo silang sisihin. Galit po ako sa kanila. Pag tayo po ang nilalapitan, binibigyan natin sila. Pinapautang niyo ba po ni Lolo kahit hindi na nila bayaran? Tapos ngayon ayaw nila tayong tulungan. Inabot na po tayo ng ulan. Hindi na tayo makakatawid sa ilog dahil malalim na po ang tubig. Paano na po si Lolo? Matapang ang lolo mo. Malalagpasan niya ang sakit na ito. Dapat hindi na lang po niya ginawa yung kubo para kina mama at papa. Nagkasakit po tuloy siya. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Ilang gabi nang kinikilabutan si Lola Cora dahil sa malalakas na alulong ng mga sigbin sa kanilang basement. Halos hindi na siya natutulog sa kakabantay sa kanyang asawa. Madalas niya itong kinakausap at pinalalakas ang loob. Sa palagay niya, ay maayos naman ang kalagayan ng asawa. Pero nagtataka pa rin siya kung bakit hindi humihinto sa pag-alulong ang mga sigbin. Dahil sa inis niya, pinuntahan niya ang mga ito sa basement. Ano ba kayo? Ilang gabi na kayong umaalulong. Bakit ba? Hindi pa namamatay ang asawa ko. Gusto niyo na ba siyang kainin? Bakit pagkain ba ang tingin niyo sa kanya? Siya ang nag-aalaga sa inyo. Siya ang nagpapakain sa inyo. Tapos kayo, hinihintay niyo ang pagkamatay niya? Wala kayong utang na loob. Tumahimik ka kayo. Hindi pa mamamatay si Lando. Kapag hindi kayo tumigil sa pag-alulong, hahagupitin ko na kayo ng latigo. Lola! Bakit, Ana? Nagagalit ka? Dahil sa mga sinabi ko sa mga magulang mo? Hindi po. Hindi po sila umaalulong para kay Lolo. Nagagalit po sila mama at papa sa mga taong hindi tayo tinulungan. Galit na galit po sila. Wala na tayong magagawa sa taong yon. Tumahimik na lang sila. Baka mamaya malaman pa ng mga kababayan natin na nag-aalaga kami ng halimaw dito sa bahay. Patahimikin mo na ang mga magulang mo, Ana. Opo, Lola. Iniwan niya ang pamilyang aswang sa basement. Pagkatapos ay muli niyang binalikan ang asawa para kumustahin ito. Mahimbing nang natutulog si Lolo Lando at napanatag na si Lola Cora. Medyo bumababa na rin ang lagnat ng asawa. Naging abala siya sa pag-aalaga sa matandang lalaki kaya hindi na niya nabigyan ng pansin ang mga kasamang aswang sa bahay. Matapos ang pagsabihan ng mga ito, nanahimik na ang mga sigbin. Matapos ang ilang araw, unti-unti na ring natapos ang ulan. Isa-isa nang naglalabasan ng mga tao sa kanilang baryo. Napansin ni Lola Cora na nag-uusap ang mga ito kapag nagkakasalubong. Seryoso ang pinag-uusapan ng mga tao at nakita niya sa mukha ng mga ito ang takot. Dahil sa pagtataka, ay hindi na napigilan na matandang babae ang makiusyoso. Nalaman niyang may kakaibang hayop na sumasalakay tuwing gabi. Ilang bahay na ang sinusugod ng mga hayop na nag-aapoy sa pula ang mga mata. Madalas itong nakikita ng mga tao sa damuhan kapag malalim na ang gabi. Minsan naman daw ay nasa bubungan ng mga bahay. Umaalulong daw ito at matapos ang ilang araw ay may namamatay na miyembro sa pamilyang nakatira sa bahay na yon. Dahil sa mga kakaibang pangyayari ay binalot ng takot ang kanilang baryo. Nang malaman ng mga tao sa kanilang lugar na may sakit si Lolo Lando, binigyan nila ng babala si Lola Cora. Pinag-ingat nila matanda sa kakaibang hayop na yon na sa tingin nila ay aswang. Dahil doon, nagpasya ang mga kalalakihan sa kanilang lugar na mag-ikot tuwing gabi para mahuli ang mga aswang. Takot at kaba naman ang umiral kay Lola Cora. Dali-dali niyang pinuntahan ng mga alagang sigbin sa basement.
Nanlalaki ang mga mata niya nang makitang nakawala ang mga ito sa kadena. Binutas na naman uli nila ang dingding para makatakas. Ilang gabi nang nagdoronda mga kalalakihan sa kanila, pero hindi pa nila nahuhuli ang mga hayop na gumagala sa kanilang baryo. Bukod doon, nadagdagan ng takot ang mga tao sa kanila dahil nalaman nilang may mga libingan sa sementeryo na natatagpo ang hinukay at kinuha ang bangkay. Ilang araw nang binabantayan ng mga kalalakihan ng sementeryo pero wala silang nahuling salarin. Kaya inisip nilang mabangis na hayop ang gumagawa nito. Dahil noon pa man ay kinukwento na ng mga matatanda sa kanilang lugar na may mababangis na hayop na lumalapa ng bangkay. Pero may ilan pa rin silang kababaryo na naniniwalang aswang ang gumagawa nun. Gumaling na rin si Lolo Lando kaya tuluyan ng napanatag sina Lola Cora at Ana. Pero dahil sa mga nangyayari sa kanilang baryo, panibagong problema ang kanilang kahaharapin. Ano ba ang gagawin natin, Lando? Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Palagay ko'y nagigante ang mga sigbin sa mga taong hindi tumulong sa atin noong nagkasakit ka. Hayaan mo at kakausapin ko sila. Sino? Yung mga tao? Yung mga sigbin. Ililipat ko na rin sila sa kubong pinagawa ko. Hindi kaya mas delikado nang ilagay sila doon? Ngayon pa nga lang nakakagulo na sa baryo natin. Paano na lang kapag pinalaya natin sila? Tatakas at tatakas pa rin sila sa basement. Mahirapan lamang silang bumalik. Kapag nasa kubo sila, madali lang nilang magagawang maglabas-masok. Saka, mahuli man sila, madali nating malulusutan yon. Hindi naman natin nababantayan ang kubo ng 24 oras. Sige, bahala ka na. Ilang araw matapos mailipat ni Lolo Lando ang mga sigbin sa kubo, dumalang na ang pagroronda ng mga kababaryo nila tuwing gabi. Dahil hindi na rin daw nagpapakita ang kakaibang hayop. Pero nabaling sa kanila ang atensyon ng mga tao. Dahil nagtataka ang mga ito kung bakit madalas silang bumibili ng mga baboy. Pero hindi naman sila nagbebenta ng mga karne. Tanging gulay lang ang kanilang itinitinda. Dahil 3 lang naman sila sa bahay, hindi naniniwala ang mga kababaryo nila na kaya nilang ubusin ang mga malalaking baboy. Dahil doon, naramdaman ng mag-asawa na binabantayan ng mga tao ang kanilang kilos. Kaya hindi na muna sila bumibili ng baboy. Tanging manok na lang ang kanilang kinakatay mula sa mga alaga. Mukhang mahihirapan na tayong kumilos ngayon na. Kapag naubos na ang mga manok natin, ano na ang kakainin ni Ana? Ay nako, problema nga talaga. Buti na lang kahit papaano masipag mangitlog ang mga alaga nating manok. Mamili tayo ng iba pang hayop na aalagaan. Baka iba naman ang isipin ng mga tao kapag nagdagdag tayo ng mga alaga. Di sabihin nating namamatay ang mga alaga natin kaya hindi dumadami. Bakit kaya parang minamalas na tayo ngayon na? Hindi totoo yan. May mga tao lang na naiinggit dahil matatanda na tayo at nagagawa pa natin magtanim ng gulay at mag-alaga ng mga hayop. Ganyan naman talaga ang buhay Hanggat may naiinggit, lalo tayong pag-iinitan. Hindi rin naman tayo mag-aalala kung wala naman tayong itinatagong aswang, Lando. Hoy, yung bibig mo, itikom-tikom mo. Huwag mo mabanggit-banggit ang salitang yan. Sa oras na may makarinig lalong titibay ang paghihinala nila sa atin Ay, nako. Habang nagtitinda ng gulay si Lola Cora, nakikinig siya sa usapan ng mga bumibili sa kanya. Maya-maya, hindi na niya napigilan ng sumabat sa mga ito. Dahil nakuha ang kanyang atensyon sa pinagkukwentuhan nilang tao. Anong sinabi ninyo? Sino ba ang pinag-uusapan nyo? Si Berto ba? Yung masipag na magsasaka ni Luningning? Opo, Lola Cora. Si Mang Berto nga. Nakasanayan na kasi niya na pagkatapos mag-araro sa bukid ay dinadala niya sa ilog ang kalabaw niya. Doon niya pinapaligo at kinukuha niya kinabukasan. Kaso hindi raw umuwi nung gabi. Kaya kinabukasan hinanap na ng pamilya niya. Pinuntahan nila sa ilog. Nakita nila doon, patay na. Lumulutang daw sa ilog ang katawan ni Mang Berto. Pati ang kalabaw ay patay na rin. Diyos ko, ano na naman ba nangyayari dito sa lugar natin? Ano ba ikinamatay?
Nalunod daw po kasi maputla ang katawan niya at lumobo ang tiyan. Noong iniahon nila sa ilog, naglalabas pa raw ng tubig ang katawan niya. Dumadaan daw sa bibig tsaka sa ilong. Kaawa-awang lalaki. Napakasipag pa naman niya. Tama po kayo dyan, pero may isa pang nakapagtataka. Ano yon? Dumating si Apo Isog, yung manggagamot sa kabilang sityo. May ginamot po kasi siya sa ibayo. Tapos bago raw umuwi ay dumaan sa burol ni Mang Berto. Sinabi daw ng matandang lalaki na hindi si Mang Berto ang nasa kabaong. Hindi raw yun ang katawan niya. Pinalitan daw. Katawan daw ng saging ang pinagbuburulan doon. Sabi pa niya sa pamilya ni Mang Berto na kung gustong malaman ng totoo, dalhin daw sa ilog ang bangkay at ihagis doon. Lulutang daw yun at malalantad ng tunay na itsura. Anong sinabi ng pamilya ni Berto? Hindi po naniwala kasi respeto na raw po sa asawa niya. Patay na nga paglalaruan pa. Ama nga naman siya. Mas nakakaawa si Berto kapag ganon. Hindi rin naman siguradong mapapatunayan yon. Mas magiging katawa-tawa pa sila. Hindi talaga marunong lumangoy si Berto? Saka ang sabi ng asawa niya takot lumusong sa tubig kasi madalas pinupulikat ang binti. Baka napilitang lumusong dahil sa kalabaw niya. Baka nga po, pero hindi naman po malalim ang ilog nung gabing yun. Nakakapagtaka na pati ang kalabaw niya ay nalunod. Baka may nilalang talaga na pinaglalaruan tayo. Dapat talaga'y wag nang lalabas kapag gabi na Nakakatakot na talaga. Oo, dapat talaga hindi na lumalabas kapag sumasapit na ang dilim. Mahirap na. Lola Cora, napansin ko po, wala kayong alagang aso. Naku, dapat mag-alaga kayo. Kasi bantay nyo yan. Baka mamaya kayo naman ang salakayin ng kakaibang hayop na gumagala tuwing gabi. Wala pa naman kayong kasama na lalaking malakas-lakas ang katawan. Matanda na po si Lolo Lando. Hindi na niyang kakayanin na makipaglaban pa. Nasan po pala si Lolo Lando? Nandun sa taniman ng gulay. Mapupunla daw siya ng talong. Masipag din po talaga si Lolo Lando, no? Kahit kagagaling lang sa sakit nagtatanim na uli. Nakapagpatayo pala kayo ng kubo sa taniman nyo. Oo. Alam nyo po, nanganak ang aso ni Melba. Kapag napunta ko ron, ihihingi ko kayo ng isa. Ay sige, salamat Mirna. Nang umalis na si Aling Mirna, sinundan pa siya ng tingin ni Ana. Matalim ang tingin na yon ng bata kaya kagad na napansin ni Lola Cora. Nang makalis na ang kanilang mga suki ay saka kinausap na matanda ang kanyang apo. Bakit mukhang galit ka kay Mirna ha, Ana? Masama po kasi ang ugali niya. Paano masama ang ugali? Nung may sakit po si Lolo, hindi niya tayo tinulungan. Huwag kang magtanim ng galit sa kapwa. Masama yan. Baka wala silang pera nung araw na yon. Balita ko rin kasi na nabaon sila sa utang nung nagkasakit si Lala. Pero malaki po ang pera nila dahil nabenta po nila ang lupa nila, Lola. Ano mo naman nalaman yan? Noong may sakit po si Lala, palagi ako nagbabantay sa kanila kaya alam ko po. Ano ka nagbabantay sa kanila? Hindi ka naman umaalis ng bahay. Basta po. Anong basta? Hindi tamang dahilan yan. Halika, pumasok nga tayo sa bayat, doon natin pag-usapan yan. Hinawakan niya sa braso ang apo at marahang nila papasok sa bahay. Pagkapasok nila ay isinarado pa ni Lola Cora ang pintuan para walang makakita sa kanila. Ngayon mo nga sabihin sa akin ang sinasabi mo kanina. Marami pa ba kaming hindi alam sa iyo? Alam kong marami ka pang kayang gawin na hindi namin alam. Pero ngayon, kailangan na naming malaman ang lahat. Ana, ayaw ko na pinaglilihiman mo kami. Kaya sana sabihin mo sa akin ang mga hindi pa namin alam. Lola! Kapag hindi mo sinabi, magagalit ako sa iyo. Baka po kasi hindi ka maniwala Ngayon pa ba ako hindi maniniwala? Nung sinabi mong aswang ka, hindi ako nagdalawang isip na paniwalaan ka. Noon po kasi, nahuli niyo akong kumakain ng buhay na manok. Ngayon po, wala akong patunay. Ano ba kasi yon? Sabihin mo na. Huwag kang mag-isip na hindi kagad ako maniniwala.
Kasi po, kaya kong iwanan ng katawan ko. Nakakalabas po ako ng bahay kahit wala ako sa katawan ko. Naghahanap po ako ng mga taong may sakit para kina mama at papa. Nagbabantay ako sa bubungan ng bahay. Hinihintay kong mamatay sila. Kapag po patay na sila, sinasabi ko kina mama at papa para mapuntahan nila at makakain po sila. Dahil sa pagtatapat ng bata, halos hindi mapaniwalaan ni Lola Cora ang sinabi nito. Pero kapag naaalala niya ang mga kakaiba nitong kilos kapag natutulog, doon niya naisip na baka nga totoo ang sinasabi ng bata. Kinagabihan, ikinuwento agad ni Lola Cora sa kanyang asawa ang ipinagtapat ni Ana. Hindi rin makapaniwala si Lolo Lando, pero namangha siya sa kakaibang kakayahan ng kanilang ampon. Ano ka ba naman, Lando? Nagiging komplikado ng lahat. Pero parang natutuwa ka pa. Bakit ka nakangisid dyan? Wala. Bigla lamang ako natuwa. Natutuwa ka pa talaga? Kaya pala hindi nagugutom ang mga sigbin dahil inihahanap sila ni Ana ng pagkain. Kaya pala sila panay takas. At kaya rin pala kakaiba ang mga kilos ni Ana kapag natutulog siya. Ngayon alam ko na ang lahat. Naiintindihan ko na ang mga ginagawa nila. Kaya nga hindi tayo dapat matakot. Kumikilos sila nang walang nakakaalam. Walang bakas ng pambibiktima nila. Isa pa, hindi nga sila lumalapan ng buhay na tao Bangkay ang kinakain ng mga berbalang. Wala tayong dapat ipag-alala. Ikaw lang ang hindi nag-aalala. Pambihira kang tao ka. Nang sumunod na araw, dumaan si Aling Mirna sa tindahan ng gulay ng mag-asawang matanda para ibigay ang aso na nahingi niya sa kaibigang si Melba. Pagkakuha sa aso ay kagad namang itong itinali ni Lola Cora sa haligi ng kanilang terasa. Gabi-gabi ay nagagambala ang tulog ng mag-asawa dahil sa panay na pagtahol ng aso. Kapag napapahaba ang tahol nito ay may kasunod ng pag-alulong. Inis na inis si Lolo Lando at gusto na niyang alisin ang asong yon, pero pinipigilan lang siya ni Lola Cora dahil nahihiya sa nagbigay nito. Pero isang araw, nagulat sila dahil bigla na lamang nanahimik ang aso. Kahit sa gabi ay hindi na ito tumatahol. Gumising sila isang umaga at napansin ni Lolo Lando na parang may sakit ang kanilang aso. Matamlay ito at naglalaway ang bibig. Nang sinubukan niyang lapitan ay bigla na lamang nagwala at gusto siyang sugurin. Nanlilisik ang mga mata ng hayop at galit na parabang gustong manakmal. Naggalit na ang matandang lalaki. Kinuha niya ang tali nito at balak niyang dalhin sa kubo para ibigay sa mga sigbin. Pero bigla na lang nakawala ang aso mula sa kanyang pagkakahawak. Nagtatatakbo ito na parabang nauulol. Dahil nawala ang aso, pinabayaan na ito na matanda. Naisip niyang hindi naman ito magagawang habulin. Hanggang sa nabalitaan nila mula kay Aling Mirna na nakakagat ang kanilang aso. Lola Cora, bakit ho ba nakawala ang asong ibinigay ko sa inyo? Ako, sabi ni Lando, nagpumiglas daw. Hindi naman yan magawang hapulin. Matanda na siya, Mirna. Kaya pinabayaan na niyang makawala ang aso. Kumusta na ba nakagat? Dinala na nila sa albularyo. Pero yung aso, sa galit ni Mang Imo, pinagtataga daw. Galit na galit daw ang aso at hindi nakakakilala. Tsaka naglalaway pa raw ng malapot. Naka, napansin ko nga rin yang sa aso, Mirna. Ano bang klaseng aso ang ibinigay mo? Para kasing may kakaiba sa kanya Nandyan ho pala kayo, Lolo Lando. Hiningi ko lang naman po yun kay Melba. Hindi ko rin po alam kung anong meron sa aso na yun May mula lang dinala mo dito hindi na kami makatulog sa ingay niya. Panayang tahol at umaalulong pa. Ibabalik ko nga sana siya kaya ako kinuha ang tali kaso biglang nagwala. Parang nauulol yata yung asong yun Baka nga ho may sakit na yung aso. Pasensya na ho kayo at naperwisyo pa kayo. Habang nag-uusap sila, ay bigla na lang silang natigilan ng marinig ang pagkanta ni Ana. Napatingin sila sa sala at nakita ang bata na pasayaw-sayaw sa harap ng salamin. Ginawa pa nitong bestida ang puting kumot. Napansin ni Lola Cora na kinilabutan si Aling Mirna nang marinig ang kinakanta ng bata.
Paulit-ulit na kinakanta ni Ana ang isang linyang may mamamatay, may mamamatay. Ano ba yung kinakanta ni Ana? Bakit po ganyan maglaro ang apo nyo? Nako, wag mo na lang pansinin. Bata kasi yan. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Saka wala siyang makalaro kaya ganyan. Nakakakilabot naman po kasi. Parang sinasabi niya na may mamamatay. Ay sandali at pagsasabihan ko. Ana, Apa, itigil mo na yung kinakanta mo na yan at hindi magandang pakinggan. Po? Sige po, Lola. Hayaan mo, pagsasabihan ko uli siya mamaya, Mirna. Pasensya ka na sa bata, ha? Sige ho, uuwi na rin ho ako. Napadaan lang ho ako para ibalita ang nangyari sa aso ninyo. Ay sige, maraming salamat rin. Pagkalis ng babae ay kagad na kinausap na mag-asawa si Ana. Pinagsabihan nila itong huwag nang uulitin ng kantang yun. Pero hindi ko naman po yun kinakanta, Lolo, Lola. Talaga pong may mamamatay. Masaya lang po ako. Ano ka bang bata ka? Hindi masaya kapag may namamatay. Kung sa'yo, masaya yon dahil nagiging pagkain ng magulang mo ang bangkay. Sa pamilya ng naulila, sobrang lungkot nila. Kaya hindi ka dapat maging masaya. Lolo, kapag hindi siya namatay, mahihirapan po siya sa sakit niya. Madadamay din po ang iba. Anong ibig mong sabihin? Sino bang mamamatay na sinasabi mo? Yung nakagat po ng aso. May kinalaman ba kayo doon? Di po ba ang lalaking yun masama siya? Inapi niya po kayo ni Lolo nung may sakit po si Lolo. Kaya po nagalit si Mama at saka si Papa. Ano? Anong ginawa ng mga magulang mo sa kanila? Wala po. Kinagat lang po ni Papa yung aso. Binigyan po niya ng sakit yung aso. Hindi naman po nila alam na ang lalaking yun ang mabibiktima. Bakit niya yung ginawa sa aso? Maingay po kasi. Di po ba nagagalit kayo sa ingay niya? Ke barbaridad! Magkakasakit yata ako sa mga nangyayari. Ikaw na nga ako mausap niyan, Lando. Nagagalit po kayo, Lola? Bakit hindi ako magagalit? Pumapatay na kayo ng tao. Ayoko ng ganon. Ano ba to? Lahat ng mga taong mananakit sa amin ay papatayin ninyo. Hindi na tama ang ginagawa niyong yan. Kung ipagpapatuloy niyo yan, palalayasin ko na kayo. Lola! Mula ng pagsabihan ni Lola Cora ang bata ay hindi na niya ito kinibo hanggang kinagabihan. Pumasok na sila sa kani-kanilang kwarto nang walang imikan. Habang nakaiga ang mag-asawa ay pinag-usapan nila ang kanilang mga ampon. Lando, nagiging magulo na ang lahat. Ayaw kong may madamay pang iba. Gumawa ka ng paraan. Ano namang paraan ba ang sinasabi mo? Paalisin mo na sila. Kung ipagpapatuloy nila ang kanilang ginagawa, magiging mitya ito ng gulo. Baka pati tayo ay sunugin ang buhay ng mga kababaryo natin. Nambibiktima na sila ng mga tao, Lando. Nagagalit kasi sila dahil nakikita nilang inaapi tayo ng mga tao. Kahit na, hindi tamang manakit sila ng tao. Iniisip ko tuloy na baka sila din ang may kagagawa ng pagkamatay ni Berto at ng kalabaw niya. Hayaan mo. Pagbilog ng buwan, kakausapin natin ang mag-asawang Sigbin. Hinintay nilang maging kabilugan ng buwan para makausap ang mga magulang ni Ana. Nagkasundo naman sila na titigilan na ng mga ito ang pagganti sa mga tao. Habang nag-uusap, nakaramdam si Mang Ruben na may tao sa paligid. Kagad na sinilip ni Lolo Lando kung sino ang naroon. Pero madilim sa labas dahil sa mga matataas na punong tanim na matandang lalaki. Hindi niya nakilala kung sino ang nagmamatsyag sa kanila. Naaninag niyang nagmamadaling tumakbo palayo ang lalaki. Ano, Lando? Talagang may tao sa labas? Nakita ko siyang tumakbo Paano na? Nalaman kaya niyang may tinatago tayo dito sa kubo? Hindi ko alam. Palagay ko'y alam na niya. Mukhang kailangan na naming umalis dito. Saan naman kayo pupunta? Hindi ko po alam, Lola. Pero kung hindi kami aalis, manganganib din ang buhay ninyo. Kami lang ang nakita nila dito. Hindi nila alam ang tungkol kay Ana. Pwede po bang
pangalagaan niyo po siya. Hanggat kaya namin siyang alagaan, gagawin namin. Pero tingnan muna natin, baka naman hindi nakakuha ng impormasyon ng lalaking yon. Isa pa, hindi naman nila kayo nakita sa anyong sigbin. Nasaan yung tao kayo ngayon? Ganun na rin yon. Magtataka siya kung bakit may tinatago tayong tao dito. Lalo silang maghihinala. Paano na lang kapag nalaman nila ang kakaibang hayop na matagal na nilang hinahanap nasa pangangalaga natin? Kailangan na nilang umalis, Lando. Kapag umalis sila, mawawala ng swerte natin, Cora. Lando, ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba napapansin na minamalas na tayo? Walang sikretong hindi nabubunyag. Dapat na silang umalis bago pa mahuli ang lahat. Tama pong sinabi ni Lola Cora. Kapag hindi pa kami umalis, malalagay kayo sa panganib. Madadamay kayo sa amin. Pero sa pag-alis po namin, huwag na sana ninyong sabihin kay Ana. Kasi sigurado kong sasama siya. Hindi na namin siya mapoprotektahan. Wala kaming matitirhan. Baka hindi na kami makakita ng mabuting taong kagaya ninyo. Kaya pakiusap po, iiwan namin si Ana. Huwag niyo po siyang pababayaan. Sigurado bang aalis na kayo? Hindi ba pwedeng lumipat lang kayo ng lugar? Saan mo naman siya ililipat, Lando? Huwag po kayong mag-alala. Dadalaw-dalaw po kami. Dahil sa desisyon ng mag-asawa ay hindi na napigilan ni Lolo Lando ang mga sigbin. Nang gabing yon, nagpa siya nang umalis sa mga ito. Nalungkot ang dalawang matanda at hindi rin nila magawang sabihin kay Ana na iniwan siya ng mga magulang niya. Pero ilang araw ang nakalipas. Nalaman din ng bata dahil pinuntahan niya sa kubo ang mga ito at wala na siyang naabutan. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin na iniwan na ako nila Mama at Papa? Bakit po nila ako iniwan dito? Sabi nila sa akin hindi nila ako iiwan. Delikado na kasi, Apo. Kailangan na nilang lumayo. Dapat sinama po nila ako. Paano na po sila? Saan po sila titira? Paano sila kakain? Hindi nila kaya maghanap ng pagkain pag wala ako. Kaya nila yun, Apo. Saka sabi nila, dadalawin ka naman nila dito. Kailangan lang na matapos ang mga usap-usapan dito sa baryo. Hindi ako naniniwala. Hindi na sila babalik. Hindi na nila ako kukunin dito. Nandito naman kami ng lola mo. Ayaw mo na ba sa amin? Gusto ko po ang Mama at Papa ko. Hahanapin ko po sila. Hindi. Huwag mong gawin. Mapanganib. Saka hindi mo alam kung saan sila hahanapin. Kahit na po, hahanapin ko ang Mama at Papa ko. Ilang gabi ring umiyak ng umiyak ang bata. Naging matamlay siya at hindi gaanong kumakain. Inakala nila na kapag umalis na ang mga sigbin ay matatahimik na ang kanilang lugar. Pero lalong naging magulo dahil nakikita ng mga tao ang sigbin na gumagala. Dahil doon ay muling nagronda ang mga kalalakihan. Buo ang desisyon nila na hanapin ang sigbin. Dahil sa takot ni Ana na baka mapatay ng mga tao ang kanyang mga magulang, palihim siyang umalis ng bahay isang gabi. Lando, si Ana ba nakita mo? Oh, hindi ba't nasa kwarto? Wala siya dun eh. Saan naman pupunta yon? Hindi naman naalis ang bata at gabi na. Nandyan lang yan, hanapin mo. Baka nasa banyo. Hinanap ko na nga sa buong bahay at wala siya. Yung maliit niyang bag na may langis, nawawala rin. Ano? Saan naman pupunta yung batang yon? Hindi kaya lumabas ng bahay para hanapin ang mga magulang niya? Baka nag-aalala siya dahil sa mga kumakalat na balita tungkol sa paghahanap ng mga tao sa sigbi na yan. Delikado para kay Ana. Hanapin natin siya, dali. Sandali. Titingnan ko muna sa kubo. Baka nandun lang at nagmumokmok. Naggayak na si Lola Cora para sundan ang bata. Habang tinitingnan ng asawa ang kanilang kubo. Pagbalik ni Lolo Lando ay sinabi nitong wala rin doon si Ana kaya nagpasya silang hanapin na ang bata. Sa paglalakad ay nakasalubong nila si Aling Mirna na galing sa tindahan. Gabi na po Lola Cora, Lolo Lando Saan po kayo pupunta? Hinahanap namin si Ana. Napansin mo ba? Si Ana?
Bakit po? Umalis kasi yung bata eh. Napagalitan namin. Ayun, nagtampo. Naku po, gabing-gabi na. Baka mamaya ay matuklaw pa ng ahas ang batang yun. Hindi ko po napansin eh. Hayaan nyo at kapag nakita ko ay pauuwiin ko na. Itanong nyo po kaya sa mga nagro-ronda dito sa ating lugar. Saan ba sila banda ngayon? Kanina nakita kong papunta sila dun sa Ibayo. Baka pumunta sila sa gubat. Nabalitaan kasi nila na yung kakaibang hayop daw sa gubat nagpapakita. Ay, ganun ba? O sige, pupuntahan namin. Salamat ha. Sige po. Naku, mag-iingat po kayo. Umuwi muna ang mag-asawa sa kanilang bahay para kunin ang kanilang kangga. Para may magamit sa paghahanap kay Ana. Pagkakuha nila sa kangga at sa kalabaw ay umalis din sila kaagad. Pinailawan ni Lola Cora ang dala nilang flashlight at tinanglawan ang paligid. Panay ang tingin niya sa kanilang dinaraanan para makita si Ana. Ilang minuto na nilang binabagtas ang daan pero hindi pa rin nila makita ang bata. Napakabilis naman yatang maglakad ng batang yon. Talaga kayang dito siya dumaan? Baka mamaya sa kabilang daan naman. Palagay ko hindi siya pupunta sa bayan. Hindi siya makakatawid sa ilog. Saka isa pa, baka natunugan na niyang nasa gubat ang mga sigbin. Dapat talaga binantayan ko siya ng mabuti. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Makikita rin natin ang bata. Nang makarating na sila malapit sa gubat, nakita na rin nila ang mga sulo na bitbit na mga tao. Habang papalapit ay naririnig nila ang ingay ng mga ito. Nagsisigawan sila at sinasabing nakita na nila ang sigbin. Ang mga nakakalat na kalalakihan ay nagsama-sama para pumunta sa iisang direksyon kung saan sinasabing naroon ang hayop. Hinagupit na ni Lolo Lando ang kalabaw para pabilisin ang paglalakad nito. Maya-maya ay nakita nila si Ana na naglalakad habang patago-tago sa mga puno. Lando, si Ana yon. Nandun siya sa gawing yon. Siya ba talaga yon? Oo, kilala ko ang damit na suot niya. Saka, sino ba namang bata ang pupunta sa gubat ng ganitong oras? Si Ana lang yon. Sandali. Bakit ang bilis naman ang kilos ng batang yon? Ang bilis niyang tumakbo. Saka, napansin mo ba? Nag-aapoy na kulay pula mga mata niya. Parang nagbabagang uling. Oo, nakita ko na mga mata niyang yon nung dinalaw namin si Lala. Pero ang sabi niya sa akin, nababangon siya kay Lala. Hindi ko alam kung bakit namumula mga mata niya ngayon. Dalawa lang ang dahilan niyan. Kung hindi gutom, galit. Habulin mo na, Lando. Bumaba ka na sa kangga. Hayun siya, oh. Malalapitan mo kagad kung tatakbuhin mo. Habang nakahinto siya sa punong yon. Sige. Hawakan mo itong tali ng kalabaw at pupuntahan ko na siya. Sige, akin na. Nagmamadaling bumaba si Lolo Lando at tinakbo ang bata. Bago pa siya mapansin ito ay mabilis niyang tinakpan ang bibig ng bata gamit ang kanyang kamay. Sa kanya ito binulungan para makilala siya. Hindi na nagwala si Ana at hindi na rin sumigaw nang marinig ang kanyang boses. Kinarga niya ang bata at saka isinakay sa kangga. Lolo? Lola? Bakit po kayo nandito? Hinahanap ka namin. Saka bakit kami ang tinatanong mo? Dapat ikaw ang tanongin namin. Bakit ka nandito? Paano ka nakarating sa lugar na ito? Ang layo na nito Sinundan ko po ang mga tao. Pupuntahan nila sila mama at papa. Nandito daw po sila sa gubat Gusto ko po silang iligtas. Papatayin sila ng mga taong yun. Hindi sila mapapatay ng mga taong yon, Ana. Mabibilis tumakbo ang mga sigbin. Ano ang laban ng mga tao sa apat ang paa? Dalawa lang ang paa ng mga tao, pero ikaw, magtataka sila kung bakit ka nandito ng ganitong oras. Tara, umuwi na tayo bago pa nila mapansin na nandito ka. Ayoko po! Pupuntahan ko sila mama! Huwag na matigas ang ulo mo. Mas ikapapahamak nila ang gagawin mo. Pinalakad na uli ni Lolo Lando ang kalabaw. Pero hindi pa sila nakakalayo nang marinig nila ang sigawan ng mga kalalakihang nagroronda. Sa usapan ng mga ito ay napalibutan nila ang isang sigbin. Inutusan ng isang lalaki ang mga kasama na hagisan ito ng apoy para sunugin. Nang marinig yun ni Ana, bigla siyang tumalon sa lupa at mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ng mga tao. Natataranta naman ang dalawang matanda.
Pinahinto ni Lolo Lando ang kalabaw at sa kanya hinabol si Ana. Dahil sa pag-aalala ni Lola Cora, bumaba siya sa kangga at itinali sa isang puno ang kalabaw. At saka siya sumunod sa pinuntahan ng dalawa. Habang papalapit siya, ay lalong nakakagulo ang mga tao. Palakas ng palakas ang kanilang ingay. Nasa may kataasan ng lugar ang napunta nila Lola Cora at mula doon ay natanaw niya ang mga nangyayari. Nakita niyang napaliligiran ng mga kalalakihan ng isang sigbin. Salitan nila itong inaambaan ng sulo kaya lalong nagagalit ang hayop. Umaatake ang sigbin. Hinahablot niya ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagkagat. Pero kagad naman itong nahahampas ng mga kalalakihan gamit ang dala nilang pamalo na gawa sa kawayan. Napansin ni Lola Cora na ayaw ding saktan ng sigbin ng mga tao. Ang gusto lang nito ay makatakas. Pero walang awa ang mga tao. Hinagisan nila ng sulo ang hayop at nahagip ang buntot nito. Sumiklab ang apoy at nataranta ang sigbin. Nagpaikot-ikot ito sa lupa para patayin ang apoy. Nakakuha naman ng pagkakataon ng mga lalaki para hatawin ang sigbin gamit ang dala nilang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Umatungal ng malakas ang hayop sa bawat paghampas sa katawan nito. Napapapikit na lamang si Lola Cora dahil sa awa sa sigbin. Maya-maya ay biglang nagsigawan ng mga lalaki. Ang ilan sa kanila ay nabuwal at ang iba ay tumalsik. Nang tingnan ni Lola Cora kung ano ang dahilan, nakita niyang dumating ang isang sigbin. Alam niyang si Ruben ito at nagpunta siya para iligtas ang asawa. Sinugod ni Ruben ang mga lalaki at pinagkakagat ang mga ito. Naglayuan ng mga kababaryo ni Lola Cora dahil sa takot sa mabagsik na sigbin na bagong dating. Pero isang matapang na lalaki ang naghagis ng sibat. Tinamaan si Ruben sa hita dahilan para hindi na ito gaano makalakad. Muling sumugod ang mga lalaki. Pinagtulungan nilang hagupitin ng mga hayop. Nang makita nilang nangihina na at pagod ang mga ito dahil sa pagdedepensa sa sarili, lalo namang nagkaroon ng dahilan ng mga lalaki na patayin ang mga hayop. Napalingon si Lola Cora sa kanyang likuran nang makarinig ng yabag. Paglingon niya ay nakita niya ang asawa karga si Ana. Nakagapos si Ana at nilagyan pa ng busal ang bibig para hindi magingay. Anong ginawa mo sa bata, Lando? Huwag kang maingay. Kunin mo si Ana. Hawakan mo ng maigpit. Huwag mong hayaang gumawa ng ingay. Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Susubukan kong iligtas sa mga sigbin. Paano mo sila ililigtas? Bahala na. Susubukan kong pigilan ng mga tao. Pagkaalis ni Lolo Lando ay binalingan naman ni Lola Cora ang bata. Iyak ng iyak ang bata at kahit hirap magsalita ay alam niyang nagmamakaawa ito. Apo, hindi kita maintindihan. Nilagyan ng lolo mo ng busal ang bibig mo para hindi ka makasigaw dahil delikado. Kung aalisin ko yan, mapapangako mo ba na hindi ka sisigaw? Tumango ang bata sa tanong na iyon ni Lola Cora. Kaya nagpasya matanda na alisin ang nakatakip sa bibig ni Ana. Panayang iyak ng bata at awang-awa ang matanda sa kanya. Lola, pagawalan niyo po ako. Gusto kong puntahan sila Mama at Papa. Hindi pwede, Apo. Iniwan ka nila sa amin para hindi ka madamay. Pero kung lalapitan mo sila ngayon, mawawala ng saysay ang pagliligtas nila sa iyo. Papatayin po nila ang mga magulang ko, Lola. Kaya nga nandun ang lolo mo. Ililigtas niya sila. Saka kahit pumunta ka doon, wala kang magagawa. Isa ka lang batang aswang at hindi pa ganap na aswang. Mahirapan ang mga magulang mo na iligtas ang sarili nila kapag nandun ka. Isa pa, malalaman ng mga tao na may koneksyon ka sa kanila. Pati ikaw ay papatayin nila. Sabi mo po sa akin, wag ako magtatanim ng galit sa kanila. Pero paano? Sinasaktan nila ang magulang ko. Malulupit po sila, Lola. Alam kong malulupit ang mga tao. Basta, ibang nilalang para sa kanila ay mga halimaw na. Basta pumapatay ng tao, papatayin din nila. Ganon ang ugali ng mga tao. Nakakatakot. Hindi nga nila inalam ang totoong nangyayari basta na lang nagdesisyon. Kaya, wag na tayong makialam. Mapapahamak lamang tayo.
Ayoko po! Ililigtas ko ang mama at papa ko! Pagawalan niyo po ako, Lola! Parang awa niyo na po! Bago pa lumakas ang iyak ni Ana ay tinakpan ni Lola Cora ang bibig nito gamit ang kanyang kamay. Maya-maya ay napatingin sila sa mga tao dahil narinig nila ang boses ni Lolo Lando. Sinasabihan niya mga kababaryo na huwag nang sakta ng mga hayop at kinukumbinsi niya na ordinaryong hayop lang ang mga ito na may kakaiba lang na itsura. Pero hindi niya nakumbinsi ang mga tao at ipinilit na aswang ang mga sigbin. Lalo pat nakikita nila ang mga ito na nasa bubungan ng bahay kung saan mayroong malubhang may sakit. Isang salot ang tingin nila sa mga hayop dahil namamatay ang mga may sakit kapag nakikita nila ang mga sigbin. Dahil sa pangyayaring yon, natatakot ang mga tao sa kanilang baryo. Kaya desidido sila na patayin ang mga hayop para wala ng katakutan ng mga tao. Kahit sabihin ni Lolo Lando na itaboy na lang ang mga hayop, ay hindi siya pinakinggan ng mga ito. At naggalit pa sa kanya. Pinag-isipan siya ng masama dahil sa pagkampi sa mga sigbin. Itinulak nila si Lolo Lando para hindi na makialam sa kanilang ginagawa. Wala nang magawa ang matandang lalaki nang muling saktan ng mga kababaryo niya ang mga hayop. Pinaghahampas nila ito gamit ang kanilang mga patpat na kawayan at latigong gawa sa buntot ng pagi. Sa bawat paghampas nila ay umaalulong ang mga sigbin na parabang nagmamakaawa. Pumaibabaw na si Ruben sa kanyang asawa para hindi ito masaktan ng husto. Dahilan at napaligiran na ang mga sigbin ng mga matatapang na kalalakihan. Hindi na nakatakas sa mga hayop. Walang awa silang sinaktan hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Niyakap na lang ni Lola Cora si Ana at isinubsob sa kanyang dibdib para hindi makita ang kaawa-awang sinapit ng kanyang mga magulang. Bibitbitin pa sana ng mga lalaki ang walang buhay ng mga sigbin pero nakiusap na si Lolo Lando na huwag na nilang dalhin. Gusto ni Lolo Lando na ilibing ang katawan ng mga ito. Dahil sa pakiusap na matanda, umayag ang mga kababaryo niya. Nakumbinsi naman silang patay nang talaga ang mga hayop. Iniwan na ng mga lalaki ang sigbin kay Lolo Lando. Nang tuluyan ng makalis sa mga kababaryo nila, saka lumapit sina Lola Cora at Ana. Kinalagan nila si Ana sa pagkakatali nito. Umiiyak na nilapitan ni Ana ang mga magulang niya. Mama! Papa! Hindi ko po kayo nailigtas. Wala po akong nagawa. Pinatay nila kayo. Masasama po sila. Hindi naman po tayo pumapatay ng tao. Pero sila, pumapatay po sila. Mas malupit po sila kesa sa atin. Mama! Papa! Hindi pa po kayo patay. Gumising po kayo. Nandito po ako. Uuwi na po tayo. Aalis na po tayo dito. Gising na po. Patawarin mo kami, Apo. Para naman yon sa kabutihan mo. Alam kong naiintindihan ng magulang mo kung bakit hindi mo sila natulungan. Ang kaligtasan mo ang gusto nila at wala ng iba. Kung pinakawalan niyo lang po ako, maililigtas ko po sila. Bata ka pa. Hindi mo ba kaya ang mga taong yon? Kung pinakawalan ka namin, baka pati ikaw katabi na rin nila dyan, nakahandusay sa lupa. Gusto ko na rin pong mamatay. Malulupit ang mga tao. Ayoko na pong mabuhay. Hindi, wag mong isipin yan. Iniligtas ka ng magulang mo para mabuhay ka. Kaya dapat ay mabuhay ka. Umiyak nang umiyak si Ana at tinayaan lang yon ng dalawang matanda. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unting bumalik sa pagiging tao ang katawan ng dalawang sigbin. Niyakap ni Ana ang kanyang mga magulang hanggang sa hindi na siya makaiyak. Nakatulala lang ang bata at hindi na nagsasalita. Nagpasya na si Lolo Lando na ilibing ang mga magulang ni Ana. Kinuha niya ang pala at asarol sa kanga. Pagkabalik niya ay sinimulan na niyang magkukay para sa paglilibingan ng dalawa. Nang makahukay na ng saktong lalim ay marahang inihulog ni Lolo Lando ang mga bangkay sa hukay pagkatapos ay tulong-tulong sila sa pagtabon dito. Ilang oras pa silang nanatili matapos mailibing ang mga magulang ni Ana bago sila nagpasyang umuwi. Tahimik sila
habang nakasakay sa kangga. Niyakap na lang ni Lola Cora ang bata na panakanakang humihikbi. Ilang araw na ang nakalilipas ay hindi pa rin bumabalik ang gana ng bata sa pagkain. Napakatamlay nito. Palagi lang nasa loob ng bahay at minsan ay nakikita ni Lola Cora na bigla na lang tumutulo ang luha ng bata. Kumalat ang tsismis sa kanilang lugar na may tinatago mga tao sina Lola Cora at Lolo Lando sa kanilang kubo. Dahil doon ay pinuntahan sila ng mga kalalakihan para alamin kung totoo ito. Ipinakita naman ni Lolo Lando ang kanilang kubo para matigil na ang mga haka-haka. Nang walang makitang tao o mga kalalakihan ay humingi ng pasensya mga ito at umalis na pagkatapos. Unti-unti nilang ibinalik ang normal nilang buhay. Pero si Ana ay hindi pa rin nagbabago. Hindi ka pa rin ba nagugutom, Ana? Napakakaunti ng kinain mo. Nabusog ka na ba nun? Opo, Lola. Ano bang gusto mong gawin, Apo? Gusto kong bumalik ang sigla mo kagaya ng dati. Hindi ko po alam, Lola. Ang mga taong yun, malulupit po sila. Tinatandaan ko ang mga mukha nila. Hindi sila pwedeng mawala sa isipan ko. Pag malaki na po ako, sisingilin ko po sila. Huwag, Apo. Mali ang ganyang pag-iisip. Huwag kang gumante. Walang patutunguhan ng pagganti. Hayaan mong sila ang mag-ani ng kanilang kasalanan sa iyo. Nabubuhay po silang masaya, Lola. Pumupunta sila dito tapos bumibili ng mga gulay habang nagtatawanan na para bang walang nangyari. Wala akong magawa. Pero paglaki ko po, meron na akong magagawa. Huwag kang magtanim ng galit, Ana. Ikakapahamak mo yan. Baka hindi ka rin namin mailigtas ng lolo mo. Nangako kami sa mama at papa mo na pangangalagaan ka. Magagalit sila kapag ganyan ka mag-isip. Pero Lola, pinatay po nila ang mama at papa ko. Oo, alam ko. Pero darating din ang araw ng kamatayan para sa kanila. Darating din ang araw na masisingil mo sila kapag ang kinakain mo na ay bangkay ng mga tao. Ang sabi ng mama at papa mo, magiging ganun na ang pagkain mo dahil magsasawa ka na sa sariwang karne. Sige na, kapag dumating yon, hindi kita pipigilan na lapay ng mga bangkay nila. Hihintayin ko po ang araw na yun. Oo, tama. Yan ang gawin mong dahilan para mabuhay ka. Dahil sa sinabi ni Lola Cora sa bata, unti-unting bumalik ang sigla ni Ana. Paminsan-minsan ay nahuhuli pa rin niya itong masama ang tingin sa mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Naawa siya dahil sa mura nitong edad ay may kinikimkim ng galit sa kanyang puso. Pero hindi niya masisisi ang bata dahil sa sakit na kanyang naranasan. Habang lumalaki si Ana, tinuturuan na siya ng dalawang matanda kung paano alagaan ang kanilang mga hayop pati na rin ang mga tanim na gulay. Masipag ang bata at nagsisikap na matuto. Pero hindi mapilit ni na Lola Cora at Lolo Lando na pumasok sa eskwelahan ng kanilang apo. Ayaw ni Ana na makihalubilo sa mga bata o sa iba pang mga tao. Dahil doon, tinuruan na lang nila itong magbasa at sumula para hindi pa rin napag-iiwanan. Palaging isinasama ni Lola Cora ang bata sa pagtitinda ng gulay hanggang sa naging masigla na ito. Tumutulong na rin ito sa pagtitinda. Habang nag-aayos si Lolo Lando sa tindahan, dumating naman si Aling Mirna. Habang namimili ito ng gulay ay nagkukwento ito tungkol kay Mang Imo. Alam niyo na po bang nangyari kay Mang Imo? O nga pala, kumusta na ba siya? Abay, ilang araw daw po matapos makagat ng aso ay nilagnat ng matindi. Dinala daw po sa ospital. Nalaman nila na narabis daw talaga siya. Hindi na raw po kinaya ni Mang Imo ang rabis at namatay din siya. Kawawa naman pala ang sinapit niya. Di ba ang aso na yun galing kay Melba? Aba, dapat nilang patingin ang ibang aso nila, baka mamaya may dala ng rabies yan. Opo, Lola Cora. Kaya nga po inoobserbahan nila ang ibang aso. Tsaka dinala na daw po sa barangay. Natakot din talaga mga kababaryo natin Kung ano-ano na lang ang nangyayari dito. Siguro naman matatahimik na ang barangay natin ngayon.
Ewan ko lang po ha. Sabi kasi ng manugang ni Aling Sonia, yung si Nancy po ba, di ba buntis po yun? Tuwing gabi raw may kumakalusko sa bubungan nila. Sabi nila baka aswang daw. Kaya hayun, gabi-gabi silang nagsusunog ng goma. Aswang? Di magro-ronda na naman ang mga kalalakihan dito sa atin. Siguro kaya kung ano-ano nangyayari dito sa atin kasi ang sasama na ng ugali ng mga tao dito Ang dami-dami na kasi mga chismoso-chismosa. Naku, si Lolo Lando naman oo. Hindi naman po nambibiktima ng chismosa ang mga aswang. Mga buntis lang ang gusto nila. Kasi ang sabi, yung mga bata raw na nasa sinapupunan pa ang gusto ng mga aswang. Kaya ikaw, Mirna, kung magbubuntis ka uli, huwag ka na muna maglalabas ng bahay, delikado. Si Lolo Lando talaga oo. Wala na ho akong balak magbuntis. Tama na sa akin yung mga anak ko. Tsaka masakit pa rin sa akin ang pagkawala ni Lala Iniisip ko nga ho na baka inaswang din siya Kasi sabi ng doktor, okay na siya sa huling pa-check up ko. Pinag-vitamins na lang dahil mahina ang katawan. Pero habang tumatagal ho lalo siyang nanghihina. Tapos yung aso namin sa bahay, laging umaalulong tuwing gabi. Pero kasi hindi pa ako naniniwala sa aswang noon kaya hindi ko pinansin. Nagsisi rin ho ako. Sana ay naglagay ako ng mga pangontra. Iba naman ang kaso ni Lala. Baka lang talaga mahina ang katawan ng bata. Nako, wag na nga ninyong pag-usapan ng mga namayapa na. Bigyan na natin sila ng kapayapaan. Oo nga po. Ay, babayaran ko na nga ho itong mga napili kong gulay. Palaging malulusog ang mga gulay nyo Hindi tinatamaan ng peste. Doon sa ibayo ang mga gulay doon, kinakain daw ho ng mga insekto. Magaling lang talaga ang kamay ko sa pag-aalaga ng mga pananim. Saka, dapat kasi kinakausap nila mga tanim nila. Parang tao din yan Kailangan ng kalinga. Pagkabayad ni Aling Mirna sa mga pinamili niya, ay umalis na rin ito kaagad. Napailing na lang ang dalawang matanda dahil sa likas na kadaldala ng babae. Nang sumunod na gabi, nagising si Lola Cora para pumunta sa banyo. Habang naglalakad ay natapat siya sa silid ni Ana. Narinig niyang gising pa ang bata. Kumakanta ito na parabang nililibang ang sarili. Pero kinilabutan siya nang marinig ang kanta na yon. Inulit na naman ng bata ang pagkanta nito na may mamamatay. Pinasok niya ang bata sa silid nito para pagsabihan. Apo, bakit kinakanta mo na naman yan? At sa ganitong oras pa talaga? Sinabi na naming wag mo nang kakantahin yan, hindi ba? Lola, totoo naman pong may mamamatay. Ikaw na naman ba ang may kagagawa nun? Hindi po, pero naaamoy ko po ang mabango niyang amoy. Hanggang dito po ay naaamoy ko siya. Sumasama po sa hangin. Kahit po naaamoy ko lang, nabubusog ako. Sige, amuyin mo lang. Pero huwag ka nang kumanta. Bakit pala hindi ka pa natutulog? Hindi ko po alam. Hindi lang po ako inaantok pa. Ilang araw pa ang lumipas. Maagang nagising si Lolo Lando. Pumunta siya sa likod bahay para magpakain ng kanyang mga alagang hayop. Pagdating niya roon ay naabutan niya si Ana na kinakain ng isang patay na manok. Ana, bakit mo kinakain yan? Pinatay mo ba yan? Hindi po, Lolo. Nakita ko po na patay na ang manok na ito. Bakit ka kumakain ng patay? Di ba sariwang karne ang gusto mo? Kung nagugutom ka, sabihin mo't nang maipagkatay kita. Saka, doon ka dapat kumakain sa loob ng bahay. Huwag dito sa labas, baka may makakita sa'yo. Nababanguhan po ako sa patay na manok, Lolo. Natakam po ako kaya kinain ko po. Sus Mariosip kang bata ka Mukhang nagbabago na ang panlasa mo. Tama na yan. Iwanan mo na yung patay na manok. Maligo ka doon. Umuwi ka na. Opo, Lolo. Kinahapunan, nakita ni Lola Cora ang asawa na malalim ang iniisip habang nagkakape. Nakatanaw ito sa labas ng bintana sa kusina. Ano bang iniisip mo, Lando? Mukhang napakalalim yan Cora, ang apo natin. Mukhang nagbabago na ang panlasa. Bakit mo nasabi? Nakita ko siya na kumakain ng patay na hayop.
Nasasarapan daw siya at nababanguhan. Mukhang nagiging ganap na berbalang na siya. Hindi natin ito mapipigilan. Pero anong gagawin natin? Natatakot ako para sa bata. Kailangan natin siyang turuan kung paano mag-ingat sa mga kilos niya. Ayaw ko nang maulit ang nangyari sa mga magulang niya. Ayokong danasin niya ang kalupitan ng mga tao. Tama ka. Tayong nagpapalaki sa batang yan. Kahit aswang siya, hindi siya nananakit at nanlalapan ng mga may buhay. Pero mga tao, wala silang pinipili. Basta halimaw sa kanila, papatayin nila. Turuan natin si Ana na maging maingat. Ay dapat talaga natin siyang turuan. Mula noon, palagi na nilang pinangangaralan ng bata sa dapat nitong ikilos. Isinasama rin siya ni Lolo Lando sa tagumparte ng kanilang lupain para doon sanayin si Ana sa pakikipaglaban. Alam niyang matatanda na sila ni Lola Cora at hindi na nila magagawang ipagtanggol ang bata. Kaya naisip niyang turuan ito kung paano ipagtanggol ang sarili. Dahil sa likas na mabilis ang kilos ni Ana, lalo pa siyang naging mahusay dahil sa pagtuturo ni Lolo Lando. Pero kakibat ng mga pagsasanay na yon, ay mas itinuturo na matanda na dapat ay mangibabaw ang kagandahang asal at kabutihan ng puso. Lumipas sa mga taon, hindi na napigilan ng mag-asawa ang panginginain ni Ana ng bangkay. Kahit anong gawin nila ay palaging tumatakas ang kanilang apo. Hating gabi na at matyagang naghihintay ang mag-asawa sa pagdating ni Ana. Tumakas uli ito kagaya ng palaging ginagawa. Nagulat pa si Ana ng pagkapasok sa bahay ay nakaabang ang kanyang lolo at lola sa sala. Tumakas ka na naman. Hindi ka talaga masabihan ano? Talagang gusto mong patayin sa nervos ang lola mo? Lo, hindi naman po. Nag-iingat naman po ako. Oo, nag-iingat ka nga. Hindi ka mahuhuli dahil mabilis kang kumilos at kaya mo nang magpalit ng anyo. Pero hindi sa lahat ng oras ay suswertehin ka. Paano kung may makakilala sa'yo? Hindi po ako dito sa lugar natin tumatambay. Sa ibang sementeryo po ako kumakain, Lolo. Bastidyo kang bata ka. Lumalayo ka na nga ngayon. Hindi po kasi ako pwede dito sa baryo natin, Lola eh. Ay nako, sumasakit na talaga ang ulo namin sa'yo, Ana. Dapat talaga pinag-aral ka namin at doon ka nagtrabaho sa punerarya eh. Pwede po kaya tayo magnegosyo ng ganun, Lolo? Tsaka po sementeryo? Di negosyo ka. Hindi ka naman nag-aral. Pumunta ka na nga sa banyo at maligo ka. Opo, Lolo. Matulog na po kayo ni Lola. Ay nako, malaki na siya, Lando. Kaya na niya ang buhay niya. Halika na, matulog na tayo. Palagay ko hindi na natin siya kailangang problemahin. Matalinong bata yang si Ana. Kanina lang nag-aalala ka. Ngayon nakauwi na nga po mo Aba, bigla ka na lang naging ganyan. Sala sa init at sala sa lamig. Ay nako, talaga matanda ka ho. Sa susunod nga, wag mo na akong gigisingin ha. Nauudot ng tulog ko sa'yo Nananaginip na ako kanina tapos ginising mo ba ako? Oo na, mula ngayon hindi na kita gigisingin. Gusto mo, patulugin kita ng hindi nagdaan sa antok Ay sus, tumira ka na naman. Halika na dito, patulog na tayo. Hindi na nila inalala pa si Ana at hinayaan na nila itong magpasya para sa kanyang sarili. Lumaking matalino si Ana at maabilidad sa buhay. Masayahin din ito kaya maraming nakasundo na mga tao sa kanilang lugar. Pero alam naman ng dalawang matanda na bawat pakikipagkaibigan ni Ana ay isa lamang daan para makakuha pa ng mga pagkain kanyang kailangan. Hindi na nila ito pinigilan dahil alam nilang nang mapunta na si Ana sa kanila ay isa na itong aswang at hindi na nila mababago. Hindi naman nananakit ng tao ang kanilang apo. Kahit aswang ito, ang pagmamahal nila ay hindi na magbabago. Wakas.